Yuhi. Bumalik na ako. Ayos ka lang ba dyan? Paborito mo tunuan. Mga dumpling na ako ang gumawa. Dinala ko para sa'yo. Kung buhay ka pa sana, sa mundong to. Ang ganda sana. Ano nang gagawin nyo? Tigil. Kuya to oh. Yuhi. Matagal na kitang hinahabulan ng hustisya. Hinahanap ko ang pumatay sa'yo. Parang. Bigla na lang silang naglaho. Naniniwala ako kapag hinubad ko ang uniformen to. Mapipilit ko silang lumitaw. Darating ang araw, ako mismo ang papatay sa kanila, para maipaghiganti kita. Darating ang araw. Gagamitin ko ang buhay mo, bilang handog sa angkan ng Miyamoto, sa mga kaluluwa ng mga samurai. Ang biyanan mong lalaki, ay sundalo ng Hwago. Kung paano alagaan ng Hwago ang mga sundalo nito, paano pa kita mapapakasal sa pamilyang Miyamoto? Yan ang di mo na kailangang ikabahala. Uuwi ako agad. Ipapahanap ko sa walang kwenta naming lalaki sa bahay. Na magtanong-tanong, yung matandang di pa mamatay-matay na iyon. Taon-taon nang walang balita. Siguradong matagal na iyon patay sa hukbo. Sigurado ka bang sa hukbo siya namatay? Papangasawa agad kita. Linya Oyaw, ipikit mo muna ang mga mata mo. Hintayin mo kaming makapagtago ng maayos. Tapos saka mo ako hanapin. Sige ha, CJ. Yaoyaw. Ang pangalan mo ay Linya Oyaw. Nga, Linya Oyaw nga ang pangalan ko. Lolo, sino po kayo? Yaoyaw. Ako ang lolo mo. Lolo. May dala ring masasarap si Lolo. Saan galing ang matandang yan? Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo na, bilis. Mama. Si Lolo yan. Yaoyaw, halika rito. Makinig ka kay Mama. Sa susunod, huwag na huwag. Magpapakarga basta-basta kahit kanino. Ang dumi-dumi. Tay, bakit po kayo bumalik? Hindi po ba kayo nasa hukbo? Ay. Xiaomi. Ace. Ito ang retirement gold card ko. Itago nyo na. Heto. Magkano to? Hindi marami, mga ilang daang libo lang. Ilang daang libo. Ang tagal mo na sa hukbo. Bakit ganyan lang kaliit? May itinago ka siguro. Sa hukbo kasi, isa lang naman siyang veteranong pang-logistics, na pag nagretiro, makakuha ng ganyang halaga. Malaki na yan. Lolo, tara na. Uwi na tayo. Ay, uwi na. Haha, uwi na. Hindi ko talaga maintindihan. Sa katayuan ni Ginoong Miyamoto, bakit niya papapansinin? Ang matandang yan, hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapalayas ang matandang yan, para hindi makasagabal sa plano namin ni Ginoong Miyamoto. Lolo, tama po ba ang ginawa ko? Lindsay, duwag ka. Wala kang silbi, lumabas ka rito. Anong nangyari, mahal? Sino na naman ang nagpagalit sa'yo? Sino pa ba? Noon pa man, buong araw na nga. Nandito ka lang sa bahay, palamon. Ngayon, nadagdagan pa. Ng isa pang palamon. Paano pa tayo mabubuhay ng ganito? Nandito si tatay. Sa loob tayo mag-usap. Ano nang key sa loob? Hindi ba tama ang sinasabi ko? Hindi ba noon pa man, buong araw na? Kayo lang ang palamon dito sa bahay. Alam mo ba kung gaano kalaki ang stress ko? Araw-araw. Hindi ba't ibinigay lang ni tatay kani-kanina? Yung pera niya sa pagre-retiro sa'yo. At saka, magkano lang ba ang pagkain? Baka ginastos mo na naman ang pera. Sa ibang bagay. Hindi, kalokohan. Sinungaling ka, ang lakas-lakas niyo kumain, ang mahal-mahal na ng bilihin ngayon. Hindi niyo ba talaga alam yon? Araw-araw ko kayong inaasikaso, tapos pagdududahan mo pa ako. CJ, hindi na to kayang ituloy. Ano nang gusto mong gawin? Hindi naman natin pwedeng palayasin si tatay, di ba? Di ano, ang dami-daming home for the elderly sa labas ngayon. Bakit hindi siya pwedeng doon na lang? Tatay, huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Para rin naman to sa ikabubuti nyo. Comfortable doon sa home for the elderly. Baka nga pag nandoon na kayo, makahanap pa kayo ng makakasama. Alaynan. Ako si Lintuo, matanda na. Gusto ko lang manatili sa bahay at makasama ang apo ko. Hindi ako alis kahit saan. Yaw-yaw, tara na. Hoy, sandali, hindi. Anong klaseng asal yan? Ano nang ibig sabihin ito? Para kanino ba to, ha? Mrs., huwag kang ganyan. Huwag ganyan. Sa tingin ko, ikaw yata at araw-araw nang tumatanda at nalilito. Hindi mo ba mawari kung mabuti o masama ang sinasabi? Sinasabi ko sa'yo, pupunta ka sa nursing home na to, gusto mo man o hindi. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumunta. Yaw-yaw. Ganyan na ba palagi si mama mo? Mainit talaga ang ulo ni Mama. Ako at si Papa, hindi namin siya magawang banggain. Di kaya sa labas na lang tumira si Lolo. Huwag.
Ayokong mapalayo si Lolo, mamimiss ko siya. Sige ha, matandang ulo po. Nagkalakas loob ka pang nakawan ako ng pera. Lumabas ka rito. Ano nang itinawag mo sa akin kanina? Tinawag kitang matandang ulo po. Mabait pa nga yan kumpara sa nararapat sa'yo. Talagang bantay sarado na, araw at gabi. Pero ang magnanakaw sa loob ng bahay, mahirap bantayan. Araw-araw akong kumakayod para buhayin ka. Tapos maglalakas loob ka pang nakawan ako. May konsensya ka pa ba? Ako si Lintuo, wala akong ugaling magnakaw. Ha? Hindi ikaw ang kumuha. Lindsay, ikaw ba ang kumuha? Paano naman gagawin yon ng asawa ko? Hindi si Lindsay ang kumuha. Hindi ikaw. Huwag mong sabihin si Yaoyaw. Ikaw talagang matandang ulupong ka. Galing ka pa naman sa militar. Pero gumawa ka na nga. Hindi mo pa kayang umamin. Maniwala ka man o hindi. Tatawagan ko ngayon din ang pulis. Mrs., huwag. Huwag kang mag-report. Huwag. Huwag na, tay. Ituring mo na lang na ako ang kumuha. Hindi. Araw-araw naman ako. Nagbibigay sa'yo. Kulang ba ang pinapakain ko sa'yo? Kulang pa rin. Ikaw ang uminom. Ikaw, bakit mo ninakaw ang pera ko? Asawa, tatay pa rin natin siya. Tumahimik ka na. Karapat-dapat ba siyang tawaging ama? Sa loob ng napakaraming taon, sa pamilyang to, wala siyang pakialam. Pagbalik niya, ganito pa ang ginawa niyang walang hiya. Masakit ba sa tainga yung sinasabi ko? Mas nakakahiya ba to kaysa sa ginawa mo? Ngayon, lumayas ka na agad sa bahay na to. Naku. Tatay, Lumayas? Lolo, ayoko kang umalis. yaw. Babalik si Lolo. Tandaan mo, mag-aral kang mabuti. Sige, aalis na si Lolo. Ikaw ang kumuha ng pera, di ba? Tay, wala rin akong magawa. Sobrang higpit kasi ni Hanmei sa pera. Wala kang silbi. Ikaw na nga ang nagkamali. Tapos ako pa ang maglilinis ng kalat mo. Tay, pasensya na, pwede bang umalis muna kayo? Magtiis muna kayo sa labas ng ilang araw. Kapag kumalma na si Hanmei, saka kayo bumalik. Boss, tingnan nyo tong isang kargamento ko. Magkano kaya ito mabibenta? Tatang, ang tanda nyo na, nagtatrabaho pa rin kayo sa labas. Birthday ng apo kong babae ngayon. Pag naibenta ko tong isang kargamento, para sa apo ko, bibili ako ng birthday cake. Haha. Lolo, Yaoyaw. Yaoyaw, bakit nandito ka? Naku, miss mo ba si Lolo? miss na miss ka ni Yaoyaw. Yaoyaw, anong ginagawa mo? Sinong nagsabing hawakan mo si Yaoyaw? Anong amoy yan? Ang baho. Birthday ni Yaoyaw ngayon, nandito lang ako para bilhan mo si Yaoyaw ng regalo. Sino nang may pakialam sa regalo mo? Hindi, tingnan mo nga ang suot mo. Ako, ganito kasi. Nakakahiya ka talaga. Yaoyaw, bilis, alis na tayo. Gusto kong makipaglaro kay Lolo. Ano pang laro-laro? Tara na. Lolo, Ay ito. maligayang pagdating. Matandang buwisit, ang kapal ng mukha mong magnakaw sa supermarket. Tigil. Tumayo ka riyan. Ikaw nga. Ako? Ikaw. Ngayon ko lang yan narinig. Ang tanda-tanda mo na, tapos magnanakaw ka pa. Binata, baka nagkakamali ka. Nandyan lang ako sa loob, bumili ako ng cake. At itong cake na to, bayad na yan. Nagbayad na ako. Kung bayad na, bakit tutunog ang alarma? Wala ka talagang modo, matanda ka na. Walang hiya. Magnanakaw ka pa talaga. Sa suot pa lang ng matandang to, halatang hirap ang buhay. Pero kahit walang pera, hindi dapat nagnanakaw. Binata. Talagang nagbayad na ako. Nagmamadali pa akong umuwi, kaarawan ng apo ko. Tigil. Hindi nagkakamali ang alarmang to. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpakamatanda. Ilabas mo na ang ninakaw mo. Gusto mong makalabas ng supermarket. Sa panaginip mo, ulitin ko. Wala akong ninakaw. Tumabi ka, putang ina. Nagnakaw ka na nga, tatakbo ka pa. CJ, sabi mo hindi ka nagnakaw ha? Kung ganoon, hubarin mo ang damit mo. Hahalughugin ka namin, para makita ng lahat. Ha 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 ha. Sa mundong to, wala pang naglakas loob na humalughog sa akin. At saka, anong karapatan mo para halughugin ako? Walang may lakas ng loob. Ang kapal mo, ginagamit mo pa ang edad mo. Sinasabi ko sa'yo, bakit? Dahil nagnakaw ka. Nang gamit sa supermarket. Ngayong araw, hahalughugin talaga kita. Lolo, Yaoyaw, halika. Yaoyaw, tingnan mo. Birthday cake na binili ni Lolo para sa'yo. Gusto mo? wow, cake. Lolo, paborito ko talaga ang cake.
Sige, yaw-yaw. Umuwi na tayo at kainin natin ang birthday cake. Dahan-dahan, ginagamit pa ang apo para magtago. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka magpapahalughog ngayon, hindi ka makakaalis sa supermarket. Ano nang ginagawa nyo? Yaoyaw, bakit nandito ka na naman sa kanya? Hindi ka ba nandidiri sa baho niya? Umalis ka na, bilis. Mama, binilhan kami ni Lolo ng cake. Umuwi na tayo, sabay-sabay tayong kumain. Sandali. Mama, Lolo. Kung ganoon, ikaw ang manugang niya, no? Nagnakaw ang biyanan mo ng mga paninda sa supermarket namin. Anong tingin mo ang dapat namin gawin? Nagnanakaw sa supermarket. Ayos ha, sa bahay, ninanakawan ako ng pera. Tapos sa labas, nagnanakaw pa sa supermarket. Di ba? Hindi ko inasahan, sanay ka palang magnakaw. Pati pera ng manugang, ninanakaw mo. At pati sa supermarket, nagnanakaw ka pa. Talagang hindi pa ako nakakita ng ganyan. Ikaw, matanda na pero wala kang modo. Walang hiya kang tao. Hindi ko na rin siya mapigil. Kung saan niyo siya gustong dalhin, doon niyo na siya dalhin. Mas mabuti pang ipakulong niyo na siya. Mali ang pagnanakaw ng matandang yon. Pero bilang manugang, hindi mo rin dapat siya kausapin ng ganyan. Nga, edi ikaw na lang ang magbayad, tapos iwi mo na siya. Hindi niyo alam, itong biyanan ko, hindi lang yang masamang bisyo na yan, kung ano-ano pa. Kung makahipo at manghipo sa kin. Yung walang kwenta kong asawa, hindi man lang ako maipagtanggol. Kaya ako, wala na rin akong magawa. Kalokohan. Tatay, pakiusap, lubayan mo na kaming mag-anak na 3. Gusto lang namin na mamuhay ng tahimik at normal. Tuwing magnanakaw siya, dinadala pa niya ang anak kong babae para magtakip. Kapag nagpatuloy pa to, ang buong buhay ng bata, masisira dahil sa kanya. Puro kasinungalingan. Tatay, pakiusap, lubayan mo na kami. Huwag mo na kaming pahirapan. Sige, makiisog kayo, makadaan. Ilalantad ko siya. Hindi ba to yung sikat na influencer na si Wang Bing na may milyong followers? Saktong-sakto ang dating mo. Bilisan mo, ipakita mo sa mas maraming tao. Ang tunay na kasuklam-suklam na mukha ng matandang to. Matanda po, bakit niyo po ginawa ito? Akala niyo ba, napalalampasin kayo ng batas? Dahil matanda na kayo? Hindi ko kailanman inakala yan. At saka ako, hindi rin ako kailanman gumagawa ng mga illegal na gawain na yan. Pero itong security gate, talagang tumunog ang alarma. Hindi pa ba yan sapat na patunay na ikaw ang nagnakaw? Security gate, hindi ba pwedeng magkamali yan? Bakit ayaw niyong maniwala sa isang taong buhay na buhay, pero mas pinipili niyong maniwala sa malamig na makinang yan? Wang, yang matandang yan, bulok na hanggang buto. Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya. Iha, huwag kang matakot. Kami ang bahala, ipagtatanggol ka namin. Tama, yang matandang yan. Dapat ikulong para di na makapanakit sa labas. Tama, ipakulong siya. Paano nangyari to? CJ. Old Wang, anong tinitingnan nyo? Sobrang tutok kayo ah. Sir, may nangyari po sa matandang komandante. Ang matandang komandante, nagnakaw daw. Kapal ng mukha, mga hayop na yan. Sir, ako na po, dadalhin ko agad ang tropa. Hindi na abot, ikaw mag-ayos ka agad. Ang city chief ng Jiangsu ay agad na magtungo sa pinangyarihan para linisin ang pangalan ng matandang komandante. Opo, agad kang pumunta sa Jiangsu. Para sa matandang komandante, igawad ang Huagu Star Medal. Ang matandang komandante ay hindi kailanman dapat hamakin. Muntik na akong mailigaw ng hangal na babaeng to. Lin Tu, sa wakas, lumitaw ka rin. Ihanda ang mga tao natin. Pumunta sa lugar. Opo. Dumating na ang araw ng paghihiganti para sa angkan ng Miyamoto. Dumating na. Lahat, huwag kayong ganyan. Kahit madalas niya akong ganyanin. Pero, lolo pa rin siya ng bata. Biyanan ko siya. Tay, ilabas mo na lang yung ninakaw mo at ibalik mo. Ako na ang magbabayad. Basta huwag mo na akong saktan. Huwag mo na akong saktan pa. Tumahimik ka. Ulitin ko. Wala akong ninakaw. Lindsay, paano ka nakapangasawa ng isang babaeng napakasama ng ugali? Matandang buwisit. Ang bait-bait ng manugang mo. Tapos sa bibig mo pa, maririnig na masama ang ugali. Tao ka pa ba? Siya, hayop yan. Tama, matandang hayop. Grabe, talagang pabagsak na ang mundo. Hindi ko inakalang, sa lipunan, sa mga matatandang dapat inaalagaan, may ganitong klaseng tao pa. Mukhang pati matatanda, may iba-ibang uri rin. Kaya sa susunod, dapat mag-ingat kayo at magmulat ng mata. Tama ang sinabi ni Reporter Wang. Itong matandang to, siya ang basura sa hanay ng matatanda. Basura ng mga matatanda. Kayong lahat. Baliw na kayo, bawasan sana ng isang masamang tao ang lipunan. Ay, Lolo, gamot. hindi masamang tao si Lolo. Yao-yao, huwag kang matakot. Andito ang napakaraming tito at tita. Kami ang kakampi mo. Hindi na niya yan maglalakas loob na saktan ka. Huwag kang matakot.
Good girl. Matandang buwisit, ganyang kabait na apo, nagawa mo pang saktan. Mga hayop talaga, kahit anong edad pa, hayop pa rin habang buhay. Dapat parusahan ng mabigat ang mga ganitong hayop. Tama, parusahan ng mabigat. Mga Ginoo at ginang, kung hindi tayo pinapayagan ng matanda na maghalughog, tayo na mismo ang maghahalughog. Sabay-sabay tayo. Ito ang, Nakapagpaandar ng alarma. Ito kaya yon, mga shrapnel na naiwan sa mga peklat. sino ba talaga siya? Itong mga sugat ng saksak sa katawan niya, pati mga tama ng bala. Tama ng bala, bakit may tama ng bala ang matandang to? Ano ba ang dati niyang trabaho? At mukhang ang mga peklat na to, matagal na. Mukhang, hindi ordinaryo ang matandang to. Ang dami na niyang pinagdaan ng sugat. Hindi masukat. Paano siya nakaligtas? Lolo. Bangon na, dali. Iha, Lolo, bumangon na siya. Ayos ka lang ba, Lolo? natatakot ka, no? Natatakot ka ba? Hindi natatakot si Yaoyaw. Lolo, masakit ba yan? Hindi masakit kay Lolo. Ito ang ipinagmamalaki ni Lolo sa buong buhay niya. Yaw-yaw. Sasama ka kay Lolo. Bibili pa tayo ng cake. Esan? May kailangan pa ba kayo? Wala. Nagkamali lang kami. Kami ang nagkamaling maghinala sa inyo. Pasensya na po, matanda. Sabihin niyo po sa amin, itong mga sugat niyo, saan po ba galing? Noong 16 na anyos pa lang siya, nasa digmaan na. Gumapang siya palabas mula sa tambak ng mga bangkay. Kaya heto ang mga peklat na to. Ano pa ba ang dapat ikagulat? Larangan ng digmaan. Digmaan ba ito laban sa mga tagadunging? Isa siyang veteranong bayani. Kung ganoon, veterano po kayo na nakalaban na sa digmaan. Tama. Isang taong galing sa larangan ng digmaan. Isang veterano. Isang maswerteng veterano. Hindi siya nasawi. Sa mismong larangan ng digmaan, nakabalik siya sa normal na buhay. Pero ganyan natin siya pinagkamalian. Tayo ang totoong may kasalanan. At ikaw walang pinipiling tama o mali. Sa ating bayani, kung ano-ano ang sinasabi mong masasakit. Basurang supermarket to. Hindi na kami babalik dito. Tatay. Ang galing niyo po. Kayo ang tunay na bayani ng Huago. Ako. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Pasensya na po. Ang galing ng matanda, mga kababayan, halos na pagbintangan natin ang isang veteranong bayani. Humihingi tayo ng tawad sa kanya. Bayani, patawad po. Patawad. Kung ikukumpara sa mga kasamahang nasawi sa digmaan, ano ba ko para tawaging bayani? Nang salakayin ang bansa ng mga dayuhang kaaway, tumindig lang ako. Bilang sundalong nagtatanggol sa bayan. Tatay, pwede niyo ba kaming ikwentuhan? Tungkol sa mga nangyari noon, kami kasing henerasyon, kaunti lang ang alam sa nakaraan. CJ, kung ganoon, ikukwento ko sa inyo. Ang mga tagadunging na yon, hindi tao, mga hayop. Naaalala ko, noong 16 na anyos ako, umakyat ako sa bundok para mamutol ng panggatong. Pagbalik ko sa aming nayon, ang buong nayon, dugo ang nagkalat sa lahat ng dako. Puro bangkay. Saan galing ang matandang to na ayaw pang mamatay? Sa maliwanag na araw, nang udyok ka pa ng mga tao rito. Sino ka? Nandito ang matandang bayani. Ikinukwento niya sa amin ang nakaraan niya. Anong pakialam mo? Tama, walang pumipilit sa'yo na makinig. Kung ayaw mong makinig, umalis ka na. Matandang bayani. Nagkukwento ng nakaraan. Matandang hinayupa. Alam mo ba, ang magpanggap na bayani ng Huago, kung ano ang kapalit niyan, pagpapanggap. Ako, silintuo, sa buong buhay ko, malinis ang konsensya, tuwid ang lakad, nakipaglaban sa digmaan, ilang ulit ng muntik mamatay. Saan ang galing ang sinasabi mong di pagpapanggap? Tama. Naka-livestream ako ngayon. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Yang salitang yan, ang dami mong palusot at paikot-ikot ka pa. Matandang hinayupa, ano ba talaga ang pinanggalingan mo? Alam na alam ko. Sa itsura at asal mong yan, magpapanggap ka pang bayani ng Huago. Nagpapanggap ka pang veterano. Anong veterano? Walang veteranong aabot sa ganyang kalagayan. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko, ikaw, puro ka lang kwentong barbero, para lang maawa ang mga tao. Matandang manloloko. Puno ng sugat at peklat ang matandang bayani. Hindi ko akalain, na bukod sa digmaan, saan pa niya makukuha ang ganyang karaming sugat at peklat. Tama, ang mga sugat at peklat na yan, ang pinakamabigat na imedalyakin ng matandang bayani, at pinakamalinaw na ebidensya. Sino ka ba? Anong karapatan mong kwestiyonin ang matandang bayani?
Mukhang nabulag lang kayo sa panlilinlang niya. Sobrang lalim na. O talagang kayo mismo, tanga hanggang sa kaibuturan. Anong matandang bayani? Isang napakalaking biro lang yan. Mga tao, ngayon ipapakita ko sa inyo ang tunay niyang mukha. Dakpin niyo siya. Sino ka ba talaga? Malalaman mo rin. Pero hindi ngayon. Kanina, sinabi mong ang matanda. Nililin lang kami. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Siyempre, meron. Pero wala kang karapatang makita yon. Ikaw, Lumayas ka. minsan na naming napagkamalan. Ang matandang bayani, kung wala kang ebidensya, hindi ka namin hahayaan. Saktan siya ulit. Magaling. Hindi namin papayagan. At saka, ano ng karapatan mo na mangdakip ng tao ng basta-basta? Karapatan? CJ, idilat niyo ang mga mata niyo. Tignan niyo ng mabuti. Ayon ng City Chief. Ikaw ang City Chief. Kung City Chief ka, City Chief ng Jiangzhou, bakit ako ang pinupuntirya nila ng ganito? Posible kayang sila yung noon, mga pumatay sa asawa ko. Itong matandang to, paano pa niya naungkat ang City Chief? Siguradong si Ginoong Miyamoto, ang kumontak sa panig na yon. Napakaganda. Matagal nang, pinahahalagahan ng Huaguo ang mga bayani. Nakarehistro ang bawat bayani. Sinuri na ng City Chief na ito ang lahat ng tala. Wala akong nakitang tala tungkol sa matandang to. Kayo, ano sa tingin nyo? Hindi ba siya manloloko? O ano, pinatutunayan ng mga katotohanan, nagkukunwari lang siya, na bayani ng Huaguo, nililin lang pa niya ang mga tao, dapat siya mismong arestuhin ng City Chief. Ano sa tingin nyo? May karapatan ba ang City Chief na gawin yon? Ang City Chief, ganyang kalaking tao. Kung makatawan yan sa pamahalaan, ang hawak ng pamahalaan, tiyak na tama, isang matandang bayani. Paano mangyayari yon? Bilang manugang niya, sa loob ng maraming taon, wala man lang akong nabalitaan. Siya, kayo lang ang naloloko niya, mga hangal. City Chief, gusto niyo ba siyang arestuhin? Hindi namin kayo pipigilan. Sige lang. Mukhang marunong ka rin. Pero sa narinig ko sa usapan nyo, siya ang biyenan mo. Hindi po, hindi. Huwag po kayong magkamali ng intindi. Maraming taon na, mula nang huli ko siyang nakita. Matagal na siyang nasa labas nitong mga taon. Noong dati ba, may sinabi siya sa'yo, na sa mga nagdaang taon, ano raw ang ginawa niya? Siya, lagi niyang sinasabi, na nasa labas siya. Naglingkod sa militar. Naniniwala ka bang naglingkod siya sa militar? Hindi ako naniniwala. Sa edad niya, kung galing man siya sa militar at nagretiro, di na natin pag-usapan kung gaano kataas ang ranggo niya. Pero siguradong hindi aabot sa ganyan. Ang kalagayan, tingnan mo nga ang suot niya. Saan dyan ang mukhang bayani? May punto ka. Kung tunay siyang matandang bayani, imposibleng tayong lahat, na wala man lang alam, kahit kaunting balita tungkol sa kanya. Baka, may kung anong kalokohan dito. Dalawa lang ang peklat niya, tapos sasabihin na bayani siya. Di yung mga nagpa-opera, na nagkakapeklat. Bayani na rin lahat. May punto. Baka nga manloloko talaga siya. Para lang, makakuha ng simpatsya ng lahat. Pero yung mga sugat ng matanda, kumpirmadong may tama ng bala. E ano naman? May tama ng bala. Pero may pinatutunayan ba yan? Baka naman. Takas na kriminal siya. Sa tingin ko rin, tutal, yung punong lungsod, na mismo ang nagpatunay. At saka, pangalan niya, wala talaga sa talaan ng mga bayani. Pero narinig ko, may mga pangalan ng malalaking tao na may kinalaman sa pinakamahigpit na lihim na hindi pwedeng ilista sa talaan ng mga bayani. Ikaw na rin ang nagsabi, malaking tao yon. Tingnan mo nga itsura at suot niya. Pati manugang niya nandidiri sa kanya. Paanong magiging malaking tao yan? Sa tingin ko, siguradong manloloko yan. Totoo ang bawat sinabi ko. Kung may isang kasinungalingan, tama na. Magpapalusot ka pa. Na-verify na ito ng punong lungsod, ang mga tao sa hukbo, laging handang sumabak sa laban anumang oras. Mga tunay na lalaking lumalaban at pumupuksa sa kaaway. Ikaw na ganyan na ang edad. Sa hukbo, bukod sa makain lang ang rasyon. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Nagpapanggap kang veteranong bayani, at nagpapanggap pang taga-hukbo. Ngayon, ipaaresto siya ng punong lungsod. Sino sa inyo ang may tutol? Dakpin, kapag lumaban siya, patayin agad sa mismong lugar. Hindi ko inakala na sa Huaguo, may lalabas palang tulad mo, isang hayop na binabaluktot ang tama at mali. Sino talaga ang nag-utos sa'yo? Haha! Utos, ang alkalde ng lungsod na to, ay kumikilos lang ayon sa boses ng mamamayan. Nililinis lang namin ang salot para sa mga tao. Saan galing ang inag-utos na sinasabi mo? Dakpin niyo siya. Kayo.
Mga walang kwentang tauhan lang. Akala nyo madadampot nyo ako. Kahit pa ako'y matanda na. Matagal na akong hindi kumikilos. Pero hindi ibig sabihin na, kayang-kaya nyo ako, mga basurang to. Hindi nyo ako kayang kontrolin. Kung di kayo takot mamatay, sige, lapit. Matandang hukluban, mas mabuting makipag-cooperate ka. May investigasyon pa iyan pagbalik. Tapos naglakas loob ka pang manakit ng alkalde. Kung ayaw mo ng buhay mo, kami gusto pa namin. Huwag mo akong idamay. Lolo, natatakot ako. Huwag kang matakot, Yaw-Yaw. Nandito si Lolo. Hindi masamang tao ang lolo ko. Bawal niyo siyang hulihin. Ang lolo ko. Huwag kang umiyak, Yaw-Yaw. Sumama ka na agad sa mama mo, umuwi na kayo. Lolo. Gusto kong sumama kay lolo. Tumigil ka nga. Bilis, umalis na. Ilayo yan. Kung hindi ako nagkakamali, may taong nag-utos sa'yo sa likod nito. Pero naisip mo ba, madali akong dakpin. Pero ang pakawalan ako, hindi na ganun kadali. Sigurado ka bang, kaya mong pasanin? Ang magiging kapalit niya. Tigilan mo ko, huwag kang magkunwari. Tingnan natin kung makakalabas ka pa. Hindi pa masabi. Isama siya. Huwag niyo akong saktan. Lolo. Yaw-Yaw. Lolo. Lolo. Ang sakit ng kamay ko. Hahaplusin ni Lolo, ha? Huwag kang umiyak, Yaw-Yaw. Pinuno ng lungsod ng Jiangzhou. Kung gusto mo, isama mo ako. Sasama ako sa'yo. Pero sino nang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para galawin ako at ang apo ni Linto, paghadlang sa pinuno ng lungsod sa pagganap ng tungkulin, magaan pa yan. Kung hindi lang dahil bata pa siya. Huling pagkakataon mo na to. Humingi ka agad ng tawad sa apo ko. Ngayon din, isang matandang may kasalanan. Tapos apo niya, ang magpapaluhod sa pinuno ng lungsod para humingi ng tawad. Hindi ba to nakakatawa? Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa apo ko. Hindi mo alam ang kinakalaban mo. Bugbugin siya. Hindi ko inakala, may ibubuga ka rin pala. Pero, nanlaban ka sa pag-aresto, at nagbanta ka pa sa pinuno ng lungsod. Kahit patayin kita, walang mangangahas magsalita. Naiintindihan mo? Ano man ang kahinatnan, kakayanin ko. Pero naglakas loob ka pang. Sa harap ko, naabusuhin ang kapangyarihan mo bilang pinuno ng lungsod. Dahil naglakas loob kang, saktan ng apo ko. Naisip mo ba? Kung kaya mong akuin, ang magiging kapalit nito, kapalit, matandang ulo po, makinig ka. Balak ko talaga noon, na maghanap ng dahilan para patayin ka. Ngayon, nandyan na ang dahilan. Ikaw nga talaga, may masamang balak ka. Sabihin mo sakin, sino talaga ang nag-utos sa'yo na gawin to? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sabihin mo sakin, sino ang amo mong nasa likod nito? Ako pa ang tatanungin mo. Linawin mo sa isip mo, ako ang nakatutok ang baril sa'yo ngayon. Ikaw na matandang yan. Nagpapanggap kang matandang bayani. Tumangging magpa-aresto at nanlaban. Ako ngayon, bilang pinuno ng Jiangzhou, hinahatulan kita ng kamatayan. Pagdating mo sa impyerno, may magsasabi sa'yo ng buong nangyari. Hindi ganyan humawak ng baril. Magsalita. Sino ang amo mong nasa likod nito? Kung matapang ka, patayin mo ko. Pagkatapos mong bumaril, pati apo mo. Mamamatay kayong buong pamilya. Tay, huwag po kayong padalos-dalos. Pinuno iyan ng lungsod. Hindi. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Gusto pa naming mabuhay. Narinig mo? Talagang maglalakas loob kang bumaril. Sino ba talaga? Hindi talaga maganda ang ugali ko. Bibilang ako hanggang 3. Sabihin mo sakin kung sino siya. Kaya ako, hindi mo ko kayang barilin. Mukhang habang buhay mo na, di malalaman. Bitawan niyo ang pinuno ng lungsod, huwag nang manlaban. Sino ba talaga siya? Ayos lang kung mamatay ako, kawawa lang itong, dalagang nagsisimula palang mamukadkad. Kung ayaw mong mamatay siya, ibaba mo ang baril. Lolo. Yaw-Yaw, dali, punta ka na sa nanay mo. Kung may natitira ka pang, kaunting konsensya, bilisan mo, iuwi mo na si Yaw-Yaw. Yaw-Yaw, umuwi ka at hintayin mo si Lolo. Ipagdiriwang natin ang birthday mo, sabay tayong kakain ng cake. Lolo. Yaoyaw. Lolo, Yaoyaw, halika rito. Lolo, huwag ninyong hayaang madamay ang matandang yan. Baka madamay pa tayo dahil sa kanya. Isama na yan.
Ginoong Miyamoto, may bagong utos pa. Anong utos? Sa harap ng lahat, at ng media, pahirapan hanggang mamatay si Ling Tuo, para mapayapa ang mga kaluluwa ng mga mandirigma ng dakilang imperyo ng Dongin, na napatay sa kamay niya. Mukhang, sa pagkakataong to, hindi ka na makakauwi. Kapitan ng Guardia. Simulan na. Lolo. Punong lungsod. Hindi ba ito masyadong? Malupit, di ba? Kahit may kasalanan siya, pero matanda na rin naman siya. Para sa ganitong basurang may malinaw na ebidensya ng krimen, sa tingin niyo ba malupit to? Ikaw sa tingin mo malupit? Hindi po, hindi po. Para sa ganyang basura, magaan pa nga yan. Ikaw naman, ano sa tingin mo? Hindi po, hindi po. Deserve niya ang lahat ng iyan. Sabi nila hindi raw malupit. Ang trabaho mo ay ipakita ng walang bawas. Ang live stream na to. Kahit bayani ka, ano naman, sa huli sa harap pa rin ng mga taong pinrotektahan mo. Mamamatay ka sa kamay naming mga taga-Dongin. Ang pinaka nakakatawang kabalintunaan ay ikaw pa ang insultuhin at mumumurahin ng mga taong pinagtanggol mo. Ang Huaguo ay nakatakdang masakop ng aming Dongin. Ha 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 ha. Hindi masamang tao si Lolo. Tumahimik ka. Huwag kang umiyak, Yaw-Yaw. Ay, tingnan mo ang nakakaantig naman nito. Kawawa naman sa batang to pa napunta. Ang isang lolo na tulad mong basura. Di ba? Tama ka. Ang basurang yan. Hindi karapat-dapat maging lolo ng anak ko. Hindi totoo yan. Tumahimik ka. Ay, ano ba nang ginagawa mo? Bakit ang sungit mo sa bata? Halika, iha. Kay uncle ka muna, yakap. Halika, yakapin ka ni uncle. Bitawan mo ko. Halika, halika. Ha 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 ha. Tingnan mo, ang cute-cute. Isang munting baby. Bitawan mo si Yaoyao. Tinuturuan ko lang siya para sa'yo. Dapat magpasalamat ka pa sa akin. Halika. Iha. Sabihin mo kay uncle, ang lolo ko ay masamang tao. Isa siyang malaking basura. Sige na, maging mabait ka. Sabihin mo. Hindi masamang tao ang lolo ko. Ikaw ang masamang tao. Masamang tao, bitawan mo ko. Kung talagang matapang ka, ako ang harapin mo. Bitawan mo ang apo ko. Ayoko rin naman, nasaktan ng ganito ka-cute at matapang na bata. Pero kumpara sa pagpatay sa'yo, mas gusto naming sa Huaguo ka. Tuluyang masira ang pangalan mo. Gets mo ba? Sabihin mo, bakit ka nagpapanggap na bayani? CJ, manluloko lang ako. Hindi pa ako kailanman naglingkod sa militar, kaya ako nagkunwaring bayani ng digmaan ng paglaban dahil para lang makakuha ng atensyon, para umani ng awa, at sa kagawing kapalit ang pakinabang. Tuloy, matanda na wala pa ring modo. Isa akong matandang basurahan. Lolo, Hindi ko akalaing manluloko pala talaga siya. Hindi ba sinasayang lang niya ang damdamin ng lahat? nagkunwaring matandang bayani para umani ng awa, para kumita. Mas malala pa to kaysa magnakaw sa supermarket. Pero yung pagmamahal niya sa apo niya, totoo naman. Totoo, kung talagang mahal niya ang apo niya, hindi niya gagawin to. Tama, sa ginawa niyang to, hindi na makakaharap ng taas noo ang apo niya sa hinaharap. Bitawan mo na agad si Yaoyao. Basura kang tao, hindi ka karapat dapat yakapin ang anak ko. Yaoyao, halika dito. Ayoko. Ikaw ang gusto ko, Lolo. Ang daming taong nanonood at nakalive pa online. Kung ayaw mong, sumama sa iyo ang apo mo at mapahiya, bitawan mo na agad si Yaoyao. Bitawan mo na ang apo mo. Para hindi siya mabuhay na hindi makataas no, sa pagiging tao, nilalapastangan mo ang bayani ng Huaguo, hindi ka mapapatawad. Yaoyao. Mahal ka ni Lolo. Hindi kita hahayaang mawala ng dangal. Hindi ko gagawin yan, ang bagay na maglalapastangan sa mga bayani ng Huaguo, dahil ito ang pinakamahalagang bagay sa buong buhay ko. Hindi mo pa rin babalak gamitin ang mga peklat mong yan, para lokohin ang lahat? Sino nang makakaalam kung yung mga peklat mo? Paano mo talaga nakuha? Kung hindi dahil sa pinuno ng lungsod, malamang naloko mo na talaga kami. Lolo ni Yaoyao, hindi ko pa tapos ikwento sa inyo ang kwento kanina. Ikukwento na sa iyo ni Lolo. Ang kwento ni Lolo. Naalala ko noon sa amin ngayon. May humigit kumulang 700 katao. Maliban kay Lolo, lahat sila'y namatay sa kamay ng mga taga-Dongin. Hindi sila tao.
Mga demonyo sila, mga halimaw sila. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na nakakita ako ng mga batang kasing edad mo na pinaslang ng mga halimaw na yon. Ilang pamilya ang nagkawatak-watak. Ilang mamamayan ang nawalan ng mga mahal sa buhay. Malinaw na malinaw pa sa akin, noon may isang matandang babae na puting-puti na ang buhok. Pagkatapos mawala ang anak niyang babae at ang apo niyang babae, binuhat niya ang nag-iisa nilang sako ng bigas at dinala sa hukbo. Siya mismo ang nag-abot nito sa akin. Nay, ano pong ginagawa ninyo? Iho, ibinenta ko na lahat ng pwedeng maibenta sa bahay. At ito lang ang napalit na pagkain. Hindi pwede kayong lumaban na kumakalam ang sikmura. Nay, ibinigay niyo na sa amin ang lahat ng pagkain. Ano pa nang kakainin niyo? Mag-isa na lang ako sa bahay. Kumain man ako o hindi, ayos lang. Basta kayo, kumain kayo ng mabuso. Para pag nasa digmaan na kayo, mas marami kayong mapapatay ng mga demonyong tagadungin. Nay, pasensya na. Kami ang may kasalanan, hindi namin. Kayo na protektahan. Patawad. Iho, bakit ka ganyan? Hindi niyo kasalanan. Talagang hindi ko kayo sinisisi. Noon, nanumpa si Lolo. Nakailangan kong ako mismo, isa-isa. Ang papatay sa mga tagadunging na yon, gagawin kong maramdaman ng mga halimaw na yon, kung ano ang tunay na sakit. Tama ang sinasabi ng matanda. Ang masayang buhay natin ngayon ay nakatindig sa pundasyon ng di mabilang na mamamayan at mga naunang henerasyon. Walang tinatawag na panahong payapa. May mga taong nagpapasa ng bigat para sa atin. At ikaw, Lolo. Ano nang sumunod? Paglaon, lumusong si Lolo sa digmaan. Ang peklat na to, unang beses kong nakuha sa larangan ng digmaan. Noon, daan-daan ang mga taga-dumong na sumalakay sa mga nayon ng Huago. Tinakpan ko ang pag-atras ng mga tao. Kasama ang dose-dose ng kasamahan, lumaban kami ng may dugot buhay. Sa huli, lahat ng mga kasamahan ko ay nag-alay ng buhay. At si Lolo, malubharing nasugatan. Lolo, masakit ba? Masakit. Sige, Lolo, hihipan niya o yaw para gumaan. Ang peklat na to, nakuha ni Lolo noong 22 taong gulang ako, habang kaharap ang 4 na taga-dunging, sa sagupaang bayoneta. 4. Lolo, bakit hindi ka tumakbo? Gusto ko rin sanang tumakbo. Pero kung tumakbo ako, aapihin nila ang mga kababayan at mga mahal natin sa buhay. Sa tingin mo, pwede ba akong tumakbo? Hindi pwedeng tumakbo si Lolo. Tumahimik. Sabi ng guro ko, ang magagandang araw natin ngayon ay binili ninyo ng dugo. Ang kasaganahang nakikita namin ngayon ayon sa hangad ninyo. Tumahimik, walang oras ang pinuno ng lungsod para manood ng pag-arteng ginagawa mo rito. Pero, pinuno, yung matanda, Ang kumampi sa kanya, kasalanan din. Tingnan mo siya. Itong pinuno ng lungsod, malamang may kinalaman sa mga taga-dunging na noon ay namatay sa kamay ko. Napakagandang kwento nga, talagang bihasa ka sa pagmamanipula ng isip. Akala mo maniniwala ang alkalde ng lungsod na to, maniniwala ka, maniniwala rin ang mga taong nasa likod mo. Kung hindi, bakit pa kayo? Magpapakapagod mag-isip para lang kalabanin ako. May peklat pa sa hita si Lolo. Noon, ako ang may bitbit na sukot ng pampasabog. Iyan ang naiwan noong pinasabog ang kuta. Nasugatan ako dahil hindi na ako nakaatras sa oras. Pero yung mga hapon na nasa kuta, pinadala ko silang lahat para humarap sa emperador nila. Noon pa, tiyak na ang pagkatalo ng Japan. Tingnan mo iyang mga halimaw na natira. Nagpapakasasa pa rin sa kasamaan sa Huago. Lolo, binuhos ko ang buong lakas at buhay ko para tuluyan silang maubos at malinis. Sa totoo lang, noon, yung mga halimaw na taga-dunging, ni isa walang nakaligtas sa akin. Isa-isa silang namatay sa kamay ko. Mas malala pa ang sinapit nila kaysa sa itsura ko ngayon. Ang sinumang lalapastangan sa Huago, kahit gaano pa kalayo, pupuksain. ang sinumang lalapastangan sa Huago, kahit gaano pa kalayo pupuksain. Ang sinumang lalapastangan sa Huago, kahit gaano pa kalayo, pupuksain. Tumahimik ka. Ano nang ipang pupuks mo? Natamaan ba kita sa masakit na punto? Kaya nga, katulad noong dati, may koneksyon ka sa mga taga-donging. Ngayon, gusto kong malaman, taga-Huago ka ba talaga? O taga-donging? Hindi ko alam. Ano bang sinasabi mo? Tama na ang pagkukunwari. Hindi ko lang inakala. Naaso pa rin ang mga taga-donging. Kung di mo kayang baguhin, kumain ka ng tae. Pagkalipas ng napakaraming taon, naglakas loob ka pang pumunta sa Hua para magpakamatay. Tumahimik ka. Ang mga taga-donging na napatay sa kamay ko, kung hindi man 1,800 ang pinakamababa, sulit na ang buhay ko. Gusto kong sabihin mo sa amo mong nasa likod nito, na lumayas kayo sa Hua sa lalong madaling panahon. Kung hindi, napakasaklap ng sasapitin nyo. Tigilan mo ang kahibangan mo.
Hindi ka ba takot mamatay? Yun takot sa kamatayan. Kung takot ako, hindi na ako aabot sa araw na to. Sayang lang at sa habang buhay ko. Hindi ko kayo. Mga isinilang sa donging, naubos at nalipol. Kung ganoon, mamatay ka na. Maraming taon siyang naglingkod sa militar, lumaban para sa bayan. Ipapakita ko agad sa lahat kung gaano katawa-tawa ang mga kasinungalingan mo. Mga tao, kunin ang impormasyon ng taong to, at ipaalam sa lahat. Ipaalam sa lahat kung anong klaseng tao siya. Lintuo, lalaki, 60 taong gulang. Noong digmaan ng paglaban, totoong nagsundalo siya. Pero hindi gaya ng sinasabi mo. Pagkalipas ng ilang taon sa militar, kumampi ka sa donging. Pagkatapos, patuloy kang naglingkod para sa donging. Nagnakaw ng mga lihim ng Hua, at pumatay ng mga kababayan naming taga-Hua. Kalokohan! Ang dokumentong ito, nakuha namin mula sa panig ng donging. Ano man ang naging paraan, ninakaw namin pabalik. Isang kumpidensyal na dokumento, nakalista roon ng detalyado. Ang lahat ng ginawa mo para sa donging, pati ang ruta ng pagbabalik mo sa bansa. Magdadahilan ka pa ba? Si Lintuo ay sumabak sa hukbo noong kabataan niya. Pagkaraan, kumampi siya sa donging. Tumulong pa siya sa mga taga-donging, at pinahirapan pa ang mga kababayan natin sa Huago. Pagkatapos, sumama pa siyang tumakas kasama ang donging. Ngayong pagkakataon, sadyang bumalik siya mula donging. Kaya pala ganito, kaya pala sa loob ng napakaraming taon, wala man lang kaming narinig na balita tungkol sa'yo. Yun pala, nagpunta ka sa donging. Ang dami mong ginawang walang hiya. May mukha ka pang umuwi sa bansa. Matapos mong gumawa ng napakaraming kasalanan sa Huago. Isa talaga itong matandang salot. Pero kung ano-ano pang kasinungalingan ang iniimbento para lokohin tayo, talagang masama ang balak. Itong matandang salot na to, hindi karapat-dapat maging taga-Huago. Akala mo dahil maraming taon na ang lumipas, makakalimot na ang mga taga-Huago sa mga kasalanan mo. Sinasabi ko sa'yo, ang mga krimen mo, hindi kailanman makakalimutan ng mga taga-Huago, at hindi ka rin nila patatawarin. Para lang ipahamak ako, talagang pinag-isipan nyo ng mabuti ha. Ipahamak ako, ikaw. Karapat-dapat ka ba? Matandang salot, ngayon, nasa kamay ko na siya. Ngayong araw, para sa Huago, aalisin ko to para sa mga mamamayan. Ikaw, matandang salot, alisin na ang matandang salot na to para makapaghiganti ang mga taga-Huago na namatay sa kamay niya. Mga kaibigang taga-subaybay, nakita niyo na lahat, di ba? Isang insidente, pagkakataong pagnanakaw sa mall. Pero nabuking pala ang isang matandang salot at matandang taksil ng Huago. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin sa kanya? Sabi mo, mabuti na raw na manatili ka na lang sa donging, maging taksil sa bayan habang buhay. Hindi ba mas mabuti pang magpakabuhay na lang ng palihim? Bakit bigla mong naisipang bumalik para makita ang apo mo? Basura kang tulad mo, karapat-dapat ka pa bang magkaapo? Kalokohan! Pinagbintangan niyo ako, hindi ka palalampasin ng amo namin. Sa tingin ko, ikaw ang pumatay sa kanya. Ang mga naunang bayani ng Huago, sila ang hindi talaga magpapatawad sa'yo. May mukha ka pa bang umuwi sa bansa? Ikaw na matandang basura, ulitin ko. Hindi ganyan, pansariling loob ito ng donging, mga kumpidensyal na dokumento. Nandoon ang impormasyon mo, pati ang ruta ng pagbalik mo sa bansa. Nakasulat lahat ng malinaw na malinaw. Paano pa yan magiging peke? Matandang basura ka, hindi ka mamamatay ng maayos. Dugo ng mga taga-Huago ang kumapit sa mga kamay mo. Tapos sinusubukan mo pang baluktutin ang katotohanan. At magpanggap pa ring matandang bayani. Sa mundong ito, may mas kasuklam-suklam pa ba kaysa sayo? Sige, lahat ng ito. Tapos na. Lolo, natatakot ako. Huwag kang matakot, Yaw-Yaw. Hindi nila kayang galawin si Lolo. Bago ka mamatay, sisiguraduhin pa naming masira ang pangalan mo. Lin Chu, sa lahat ng taong ito, ang dugong utang ng donging. Ikaw ang unang pagbabayari namin. Putukan. Tignan ko kung sino ang mga ngahas. Ang gagaling nyo talaga. Qin Feng, ang lalim ng pagtatago mo ah. Sino ka? At naglakas loob ka pang ipagtanggol siya. Alam ng lahat ang mga kasalanan ni Lintuo. Ngayon, bilang kinatawan ng Jiang Zhao at ng Huago, ako ang hahatol sa kanya. Tignan natin kung sino ang mga ngahas humarang. Talaga ba? Ngayong nandito ako, hindi ikaw ang masusunod kung paano ito hahawakan. Pati sa supermarket ng alkalde, napalibutan na ng mga tauhan ng militar. Isa kang mataas na opisyal sa militar. Tama, naparito ka rin dahil napanood mo ang live stream. Kung ganoon, para sa kanya ang pagpunta mo rito. Tama, grabe, nakakapamulagat ang nangyayari ngayon. Hindi ko inakalang ang mga kasalanan ni Lintuo. Pati militar, nagalaw na. Sa Huago, ang ganitong klaseng taksil, hindi pinapalampas. Mukhang sa pagkakataong to, si Alcalde Qin, nakapagtala na naman ng emerito. Sa pagharap sa mga lumang bulok na gaya nito, natural, militar ang mangunguna. Kung gusto ng militar, sige, isama mo na siya. Ang pagpasok ni Ginoong Yamamoto, umabot na ba talaga hanggang sa militar? Hindi naman siguro pati ang mismong emperador ng donging, na labis na pumupuri sa kanya. Itong leader na to, dahil sa kaso ni Lintuo, matagal nang nagdulot ng malaking ingay sa internet. Sa tingin namin, mas mabuti kung ang pagharap kay Lintuo ay gawin sa harap ng lahat, para ito na rin, sa pagpapaliwanag sa aming lahat. Paliwanag. CJ, kung ganon, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Mga tao, para kay matandang pinunong Lintuo, ipagkaloob ang medalyang bituin ng Huago. Ibigay ang medalya. Ito. Matandang pinuno, napagmalupitan kayo. Sa ngalan ng Huago, ipagkakaloob ko sa inyo ang pinakamataas na parangal ng Huago, ang medalyang bituin ng Huago.
Matandang pinuno, inialay ninyo ang sarili ninyo sa bayan. Siya ang haligi ng Huaguo. Ang sandigan ng sambayanan. Ang diwa ninyo ay kayang umantig kahit araw at buwan. Ang puso ninyong para sa bayan ay saksi ang langit at lupa. Buong buhay ninyong inialay sa bansa at sa mamamayan. At sa dugo ninyo na ipundar. Ang kapayapaan at kaunlarang tinatamasa natin ngayon. Karapat-dapat kayo sa titulong bituin ng Huaguo. Sa masaganang panahong ito, ang Huaguo ay gaya ng minimiti ninyo. Hindi naman to panlilin lang, di ba? Bastos, magpapakilala ako. Ako si Long Yun. Pinuno ng hukbong sandatahan ng Huaguo, at ang kaisa-isang 5 bituing general si Long Yun. Tama. Ngayong araw, ako ang magpapatunay para sa matandang pinuno. Si matandang pinuno Lintuo ay sumabak sa hukbo sa edad na 16 na. Dumaan siya sa daan-daang labanan, malaki man o maliit. Pagkatapos ng digmaan, ibinuhos ng matandang pinuno ang sarili sa pagpapatibay ng pambansang depensa. Ibinuwis niya ang dugo para sa inang bayan. Nang payapa na ang bansa, tumanggi ang matandang pinuno sa posisyon bilang pinunong commander ng hukbo at piniling umuwi sa kanyang bayan para makapiling ang pamilya. Pero kayo, ganyan niyo siya ininsulto, ang matandang pinuno, ganyan niyo hinahamak ang isang veteranong nag-alay ng lahat para sa bayan. Nasaan ang katarungan? Kami rin ay, nalin lang ang pinuno ng lungsod. Wala po kaming alam. Akala namin totoo ang sinasabi niya. Hindi man lang sinuri ng pinuno ng lungsod ang tama at mali, at nagtangka pang parusahan at ipapatay ang matandang pinuno. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Sino talaga ang nasa likod mo? Hahaha. Lahat ito ay hindi lang pagkakaunawaan. Ganyan pala kasama at mapagbalak ang intensyon mo. Pinaplanuhan mo ito ng matagal, tapos sasabihin mo sa akin na hindi lang ito pagkakaunawaan. Paano ko matitiis ang basura na tulad mo? Mga tao. Dakpin siya. Sabihin mo, sino ang nasa likod mo? Sino ba talaga? Sino ang may ganyang kalalim na galit sa akin? Maliban na lang sa mga taga-dunging, wala nang iba. Nagsisisi ka ba? Na hindi mo agad. Ako pinatay. Papatayin kita. Masyado kang makakalusot kung papatayin lang kita. Lintuo, hindi ko inasahan na ang posisyon mo sa militar ay ganun kataas. Pero huwag kang mag-alala. Natuntun na namin ikaw. Malapit ka ng malubog sa walang katapusang paghihirap. Ang mga kapamilya mo at mga pinapahalagahan mo ay mawawala sa iyo isa-isa. Gaya ng nangyari sa asawa mo. Kung matapang ka, sa akin ka humarap. Hindi ko kayo palalampasin. Kayong mga hayop. Simula pa lang to. Miyamoto-kun. Nauna na si Yamamoto Kaize. Potassium permanganate yan. Itinago niya yan sa likod ng ngipin niya ng maaga. Isama niyo silang lahat. Tay, pasensya na, Tay. Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Dahil ikaw ang nanay ni Yao Yao. Pagbibigyan kita, hindi ko na to palalakihin. Pero kapag naulit pa, lumayas ka sa pamilya Lin. Tay, alam kong mali ako. Hindi ko na ulitin. Ikaw muna ang magsama kay Yao Yao pauwi. Hindi. Ayoko. Gusto kong sumama kay Lolo. Yao Yao, umuwi ka muna kasama si Mama. Mamayang gabi, pupunta si Lolo para kay Yao Yao. Magsiselebrate tayo at kakain ng cake. Sige po, Lolo. Paalam, paalam. Itong manugang nyo hindi siya basta-basta. Hay. Noon, palagi akong nasa hukbo. Kaunti lang ang naibigay kong oras at atensyon sa kanila. Sa totoo lang, ako ang unang nagkulang. Sa nakikita natin ngayon, itong mga taga-dunging, hindi sila tumigil nitong mga nagdaang taon. Ikaw pa rin ang hinahanap nila. Noong digmaan laban sa dunging, may ilang angkan sa kanila, na hindi na mabilang kung ilang tao, ang napatay ko. Ganyan ang ugali ng mga taga-dunging. Kung hindi nila ako hahanapin, doon pa ako magtataka. Napakahalagang posisyon ng pinuno ng lungsod. Pero naabot pa rin nila. Ibig sabihin, malalalim ang galawan ng mga taga-dunging. Hindi dapat minamaliit. Sa tingin ko, isama nyo na ang pamilya nyo. At bumalik kayo sa hukbo para doon manirahan. Hindi na, sa lupa ng Huaguo. Wala pang sinuman ang kayang magpaurong sa akin. At saka, hindi lang sila ang naghahanap sa akin. Gusto ko rin silang hanapin. Ang focus mo ngayon sa trabaho, dapat ay nasa, kakabuo pa lang nating, pagtatatag ng pambansang depensa. Pero matandang tanggapan, paano kung, kapag malakas lang ang ating pambansang depensa, saka lang hindi maglalakas loob ang mga basurang yon, na pagplanuhan ng Huaguo? Ipaubayan nyo na lang sila sa akin. Kung ganoon, magpapadala ako sa iyo ng isang unit ng hukbo. Nasa utos mo kung paano gagamitin. Hindi na kailangan. Bumalik ka na. Uwi na rin ako. Kaarawan ng apo kong babae, sasamahan ko siya. Hindi ko inakalang si Lintuo, ang matandang yon ay may ganoong pwesto sa hukbo. Ganito kataas ang katayuan niya. Kung alam ko lang naabot sa ganito, dapat si Yamamoto-kun ang pinili ko. Dapat matagal ko nang inalis ang matandang to.
Hindi sana. Nasayang ang pag-aalay ng buhay ni Yamamoto-kun. Miyamoto-kun, huwag kang malungkot. Hinding-hindi, kakalimutan ng imperyo si Yamamoto-kun. At saka, nakuha na natin ang kinaroroonan ni Lintuo. Tiyak na magkakaroon tayo ng pagkakataong tayo mismo ang pumatay sa kanya. Ipaghihiganti ko si Yamamoto-kun. Kailangan ko bang magdagdag ng mga tao natin para ipapatay si Lintuo? Pagpatay? Masyado siyang mapapadali ron. Ibig niyo pong sabihin, hindi takot mamatay si Lintuo. Gusto kong maranasan niya ang lasa ng matinding sakit. Ibig bang sabihin, may naisip ka ng paraan para gipitin siya? Pautangin natin ang anak niya ng napakalaking halaga. Sa ganitong sitwasyon, lalabas ba ang militar para tumulong? Hahaha. Mas masakit pa yan kaysa patayin siya. Tiyak na siya ang sasalo at magbabayad ng utang para sa kanila. Gusto ko lang makita na unti-unti siyang lulubog sa paghihirap. Ganyan. Masarap paglaruan, ha? Yung tanga na si Hanmei, kumusta na ngayon? Kinausap ko lang siya kaninang tanghali. Ngayon, matindi na ang pagtutol niya sa Tin. Ang aga-aga niyang gustong kumawala sa Tin para kumapit sa biyanan niya. Pero ngayon, huli na ang lahat, hahaha. Tay, bagong bili ko tong tsaa. Tikman niyo po. Mrs., anong ginagawa mo? Mahal, dati ako ang may kasalanan, hindi ako nag-isip. Mula ngayon, aalagaan ko si tatay at magiging mabuting manuga. Sabi niyo, nasa hukbo kayo, at napakataas ng posisyon niyo noon. Hindi mo man lang sinabi ng maaga. Mataas na opisyal. Si tatay ay dating punong commander. Kanina, may dumating sa supermarket. Ang daming sundalo, lahat iyon para suportahan si tatay. Sige na, ano bang akala mo sa akin? Wala na sa inyo ang tungkol sa posisyon ko. Ako ngayon ay isa na lang, na retiradong sundalo. Tay, magpahinga muna kayo. Ako na ang magluluto ng ilan sa mga paborito ninyong putahe. Tay, sasama rin ako sa kanya. Noong birthday ni Yao Yao. Ano nang hiniling niya? Ikaw na ang magsabi kay Lolo. Lolo, gusto niya Oyaw na maging gaya ninyo. Na maging isang dakilang bayani na nagtatanggol sa bayan. Hahaha, mabuti. Sige, hahaha. Sigurado ka bang gusto mong linawin ang relasyon natin? Ginoong Miyamoto, ano po bang sinasabi ninyo? Wala naman po talaga akong kinalaman dyan. May nakasanayan ako. Gusto kong malinaw ang tingin ko sa mundo. Sa loob ng bahay na to, kahit saan, kaya kong makita ng malinaw. Sa silid tulugan, maraming bagay ang pwedeng linawin. Sigurado ka bang sa pagitan natin, wala tayong anumang relasyon? Ito. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng relasyon natin. Basta maging masunurin ka. Makakapag-asawa ka pa sa angkan naming Miyamoto. Opo. Narinig ko. Adik na adik daw sa stocks ang asawa mo. Araw-araw, nasa bahay lang at walang ginagawa. Stocks lang ang inaatupag niya sa bahay. Pero, Ginoong Miyamoto, bakit po ninyo iyan itinatanong? Dahil sa matagal na natin pinagsamahan, bibigyan kita ng paraan para yumaman. Paraan para yumaman. May kumpanya ako nakakalista lang sa stock market. Ngayon, mababa pa ang presyo ng stock. Nasa pinakamababang punto. Pwede nang bumili. Totoo ba? Bakit naman kita lolokohin? Ginoong Miyamoto, bakit napakabuti mo sa akin? Dahil ikaw ang pinakamamahal kong babae. Sige na. Pag naantala ka ng 1 minuto, mas kaunti ang kikitain mo kahit 1 sentimo. Bilisan mo na, puntahan mo na. Salamat, Ginoong Miyamoto. Ginoong Miyamoto. Sa ganito, kakagat na ba sila? Sa simula pa lang ng tao, likas na ang kasakiman. Takeda-kun. Manood na lang tayo ng magandang eksena. Ahaha. Mahal, tingnan mo. Yumaman na tayo. Ayos na ayos, mahal. Kung alam ko lang na ganito, sana mas marami pa ang binili natin. Dagdagan pa natin. May pagkakataon pa tayo.
Ano ba iyang pinag-uusapan nyo? Bumili kami ng kaunting stock. Sobrang taas na ng tinaas. Tingnan mo. Stock. Pinapayuhan ko kayo, mas mabuti pa ring maging tapat at matino, at kumita gamit ang sarili ninyong pagsisikap. Huwag kayong pumatol sa mga mapanlinlang na paraan. Mag-iwan kayo sa bata ng mabuting halimbawa. Tay, legal ang stocks. Hindi to kung anong iligal o pandaraya. Nga, alam mo ba kung gaano kalaki ang inasikaso namin? Para lang sa stock na to, paano magiging di malilim diyan? Saka, hindi mo rin naman kami pinapayagan. Gamitin ang pangalan mo para kumita kahit kaunti. Kung ganon, wag mo na kaming pakialaman. Gagawa na lang kami ng ibang paraan. Basta sapat ang pera, ayos na. Pinapayuhan ko kayong tumigil na habang maaga. Sige na, hayaan na. Hayaan mo na siya, huwag mo nang pansinin. Tuloy pa rin tayo sa pagbili. Magkano pa ang pera natin ngayon? Kaunti na lang ang pera ng pamilya ng asawa ko. Kung ganon, humanap pa tayo sa ibang paraan. Mataas ang interes ng mga pautang sa labas. Hindi ba masama yan? Napakawalang kwenta talaga. Kahit gaano pa kataas ang interes, mas malaki ba iyon kaysa sa kikitain natin? Kita mo. Ano, may punto ka. Lalabas ako at magtatanong-tanong. Kayo yung gustong mangutang, di ba? Kuya Biao. Narinig ko na pwedeng mangutang dito sa'yo. Tingnan mo kung magkano ang pwede naming mahiram. Narinig ko ang tatay mo raw ay retiradong lautongling sa militar. Sa totoo lang, ang perang to, hindi dapat ipinapautang sa inyo. Pero ako si Sang Biao. Pinakamataas ang respeto sa mga taga-militar. Dahil sa pagkakakilanlan ng tatay mo, ako na ang bahala. 3 milyon ang ipapahiram ko sa inyo. 3 milyon! Salamat, Kuya Biao. Pero ang perang to, kailangan yung bayaran sa tamang oras. Kapag na-late at hindi nabayaran, wala na akong pakialam sa inyo. Kanino to? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming makakabayad kami on time. Halika. Sa inyo na ang perang to. Ginoong Miyamoto, sinunod ko na ang utos ninyo, ipinahiram ko sa kanila ang buong halaga. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong magiging malinis at perpekto ang pagkakagawa. CJ. Hindi ba sinabi mo itong stock na to? Sigurado ka pa bang tataas yan? Saan ko naman malalaman na hahantong sa ganito? Ano nang mapapala mo sa pagsisi sa akin? Bukas na to, ang araw ng bayaran kay Kuya Piao, kapag di tayo nakabayad, tapos tayong lahat. Ano nang gagawin ko ngayon? Teka. Di ba si tatay, dating old commander? Pati nga, may kilala siyang 5 bituing general. Basta pumayag lang siyang makiusap. Wala lang yang 3 milyon. Pero ang tatay mo, ang sungit, baka baliin pa niya yung mga binti ko. Mas mabuti na iyan kaysa mamatay tayo. Anong nangyayari sa inyo dalawa? Tay, kami. Tay, nalugi kami sa stocks. Noon pa, sinabi ko na sa inyo, huwag niyong pasukin yang mga maduduming racket. Nakinig ba kayo? Tay, pero hindi mo naman pwede. Hayaan mo kaming mapahamak. Ang masama pa, nangutang pa kami sa loan shark. Loan shark, tay. Bukas na ang due date ng bayad. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Pabayaan na lang mamatay. Saan ako kukuha para iligtas kayo? Kung nagawa niyong mangutang, dapat may kakayahan din kayong magbayad. Yaw, tara, alis. Wala na, tapos na. Ano nang gagawin natin sa susunod? Tapos na tayo. Wala na. Tinatawagan, di sumasagot, tinetext, di nagre-reply. Ano? Maglalaho ka sa akin, ha? Kuya Biao, hindi po ganoon. Nalugi kami sa stocks. Baka pwede bang? Palawigin mo pa ang palugi. Palugi? Unang beses to na may tao pang lakas loob na. Ako pa ang kakausapin mo tungkol sa pagpapaluwag. Ilabas mo na agad ang pera. Kung hindi, alam mo kung paano umaksyon si Sang Biao. Alam na alam mo yan. Masugatan, mapilayan. Magaan pa yan. Kuya Biao, huwag naman ganyan. Baka pwede, dahil ang tatay ko ay, ang matandang pinuno. Palipasin mo pa kami ng ilang araw. Oh. Pinuno ang tatay mo. E ano naman? Dahil pinuno siya, pwede nang manghiram tapos di magbayad. Kuya Biao. Hindi ba sabi mo, na hinahangaan mo ang tatay ko? Pasensya na. Nagbago na isip ko.
Tigilan mo iyang palusot. Ilabas mo na agad ang pera. Kuya Biao, wala talaga akong pera. Bigyan mo pa ako ng ilang araw, pakiusap. Wala, ganon? Walang pera. Kung ganon, huwag mo akong sisihin. Sige, bugbugin nyo. Huwag. Tama na. Mrs., iligtas mo ko. Kuya Biao, ganito, basta pagbigyan mo lang kami. Kahit anong gusto mo, gagawin namin. Ay, ganon? Ang tapang mo rin pala, ha? Pero, hindi ako nadadala sa ganyang estilo. Pero, bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Umuwi ka at kunin mo yung bagay na yon para sakin. Itong 3 milyon, ituturing nating bentahan na lang. Ano, deal? Sige, Kuya Biao. Ano nang gusto mo? Narinig ko na ang biyanan mo. May medalya siyang Huagu Star. Dalhin mo yon sakin. At burado na ang utang nyo. Paano? Asawa. Paano? Kuya Biao. Yan ang pinakamahalagang bagay ng tatay ko. Pwede bang palitan na lang natin ng iba? Palitan ng iba. Sa pamilya nyo, bukod sa medalya na yon, ano pa ang aabot sa 3 milyon? Kukunin mo ba to o hindi? Sige, bugbugin mo ko. Tama na, tama na. Mahal, bilis, kunin mo na. Ayan, ganyan nga. Kuya Biao. Ayan, ganyan nga. Yang bagay na yan, kapalit niyan 3 milyon. Ang galing. Tara. Mahal, anong gagawin natin? Kapag nalaman to ni tatay, baka baliin niya tong mga binti ko. Ang duwag mo talaga, walang silbi. Ako pa, minamalas ako ng malala sa pag-asawa sa'yo. Kahit ganun pa kamahalaga yung basurang yun, mas mahalaga ba yan kaysa sa'yo, anak niya? Mahal. Ang munting bagay na to, ang pinakamataas na karangalan ng Huagu, bituin ng Huagu. Ang bagay na to, kaya ba nitong mawalan ng katinuan si Lintuo? Hanggang sa mabaliw? Hindi ka sundalo kaya hindi mo maintindihan. Ang bagay na to, gaano ito kahalaga sa kanila? Mas mahalaga pa to kaysa sa buhay nila. Lintuo. Nagsisimula na ang totoong eksena. Ay, Tay, nandito na po kayo. Kumusta po? Pagod ba kayo? Tay, inom po muna kayo ng saa. Ay naku. Yung problema nyo, naayos na ba? Magkano pa ang kulang nyo sa kanila? Tay, kami. Ay, Tay, naasikaso na namin yun. Halos tapos na. Kain na po muna kayo. Sa susunod, lumayo kayo sa mga baluktot at iligal na paraan. Esan, Mahal, anong gagawin natin? ano na kinatatakutan mo? Hindi ka naman niya kakainin. Tatay, anong ginagawa mo? Ito'y mga gamit noon na iniwan ng nanay mo. Ibenta mo to para maibayad sa utang. Tatay, bayad na ang lahat ng utang, gamit ang sa inyo. Opo, Tay. Naayos na ang lahat. Kain na muna tayo. Ace, sa totoo lang, ako ang may kasalanan nitong mga taon. Dahil napabayaan ko ang pagpapalaki at pagtuturo sa'yo. Simula ngayon, kailangan mong matutong maging responsable. Naiintindihan mo ba? Opo, Tay. Sige, kain na. Pasensya na po, Tay. Ipinangsangla ko ang medalya ng bituin ng Huagu pambayad utang. Ano nang sinabi mo, Tatay? Pasensya na. Sino nang kumuha? Sabihin mo, si Sang Biao ng Jiangzhou. Ang dali talagang kumita ng pera mula sa mga taga-dongin. Isang trabaho lang, may 5 milyon na. Kung ganito lagi, sana mas madalas pa. Ayos sana yon. Nasaan ang medalya ng bituin ng Huagu? Matandang pinuno. Ano nang sadya nyo? Sabihin mo, nasaan ang medalya ng bituin ng Huagu ko? Ang anak at manugang mo, may utang sa akin na 3 milyon. Yung medalya, ipinangsangla pambayad utang. Hindi ba sinabi ng anak mo, babayaran ko ang pera? Pero, ang medalya ng bituin ng Huagu, hindi pwedeng mapunta sa'yo. Ilabas mo yan ngayon din. Pasensya na. Bayad muna, saka ibibigay ang gamit. Kung hindi mo mailalabas ang 3 milyon, yung medalya ng bituin ng Huagu, sa amin na yan. Pagdating ng araw na yon, magpapalitan kaming isuot isa-isa. Subukan mo rin kung ano ang pakiramdam ng maging bayani. Yung 3 milyon, ipapadala ko sa iyo bukas. Pero ngayon,
Kailangan kong makita ang medalya ko. Ilabas mo ngayon din. Talagang ikaw nga ang matandang commander. Kung gumastos ka, hindi biro. Pero makinig ka sakin. Nandyan na ang 3 milyon. Ipangtustos mo na sa pagtanda mo. Ano nang silbi ng lumang medalya na yan? Bakit mo pagagastusan yan? Tigilan mo ko sa kakadaldal. Nasaan ang medalya? Pasensya na. Nahuli ka na. Naibenta ko na sa iba. Naibenta sa iba? Kanino mo naibenta? Hindi ko kilala. Ang alam ko lang, isang taga-donging. Taga-donging? Hoy! Buwisit! Ikaw na matandang hayop, binibigyan ka na ng respeto, di mo pa alam lumugar, nilalakas loob mo akong saktan. Ikaw na walang hiya. Medalya ng bituin ng Huago. Paanong napunta? Sa kamay ng mga taga-donging? Hayop ka talaga. Dapat ka talagang mamatay. Akala mo ikaw pa rin ang commander. Sige, salakayin nyo. Ikaw, ano nang balak mo? Hindi ako taong hindi marunong tumimbang ng tama at mali. Anak ko at manugang ko ang unang nagkamali. Ngayon, ang kailangan ko lang ay sabihin mo sakin. Kung sino yung bumili ng medalya, sino ang taga-donging na yon? Hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang, may ginagawa silang internasyonal na subasta at ibinibenta nila ron ang medalya ng bituin ng Huago. Ang lalakas ng loob nila, nasaan ang subasta? Nasa sa Jiangsu Grand Hotel. Parang ganoon, magsisimula na ngayong gabi. Tay. International na auction ito. Maraming dayuhan sa loob. Sandali lang po. Huwag na huwag po kayong gagamit ng dahas. Mas alam ko yan kaysa sayo. Kung gusto ng Huago na magkaroon ng pwesto sa pandaigdigang entablado, hindi pwedeng dahas lang ang sandigan. Kasama rin ang pakikipag-ugnayan. Hindi ako kikilos ng marahas. Kung ganon, paano nyo mababawi ang medalya? Bibilhin ko pabalik. Tay. Huwag po kayong padalos-dalos. Ano man ang mangyari, ang medalyang bituin ng Huago, hindi pwedeng mapunta sa kamay ng mga dayuhan. Hindi kayang mapahiya ang Huago ng ganyan. Lentu, gusto kong makita mo mismo, ang medalya mong ipinagmamalaki, ang dangal ng buong buhay mo. Kung paano, mapupunta sa kamay ng iba, habang wala kang magawa. Ano nang sinabi mo? Yung International Chamber of Commerce na yon, naglakas loob pang i-auction ang medalyang bituin ng Huago. Matatag at matapang ang matandang pinuno, pero napunta sa kanya ang ganonang, walang kwentang anak. Pag nakita ko ang batang yon, talagang kailangan kong turuan siya ng leksyon. Sa mismong sandaling ito, gaano kaya kasakit para sa matandang pinuno? Pinuno, mag-utos lang kayo, ako ang mangunguna sa mga tropa, at durugin ang kung anumang, punyetang International Chamber of Commerce na yan. Hindi pwede. Madaling durugin ang International Chamber of Commerce, pero napakasama ng magiging epekto. Kung ganoon, ano nang gagawin natin? Hindi tayo pwedeng nakatingin lang at walang ginagawa. Inaapi ang matandang komandante. Ganito. Yung unit na dating pinamunuan ng matandang komandante, may ilan siyang dating tauhan. Ngayon, pawang mga kilalang tao na sila sa Huago, mga tanyag na higante sa negosyo. Puntahan mo at ipaalam sa kanila. Ito, ang ibig mong sabihin. Tama. Kung ibebenta nila, bibilhin natin at ibabalik sa kanya ang medalya ng bituin ng Huago. Dapat sa matandang komandante lang ito. Opo. Mga kaibigan, ang susunod at huling bahagi ngayong araw sa internasyonal na subastang ito ay ang huling item na ipapa-auction. Ito ang pinakamataas na karangalan ng Huago. Ang medalya ng bituin ng Huago. Hindi ko inakalang may ganito palang kayamaning item. Ang medalyang ito ng Huago, sa pagkakaalam ko, silinto lang sa buong Huago. Ang ginawaran ng ganitong karangalan, ito ang pinakamataas na parangal na mayroon. Silintu, ganito na ba siya kapos sa pera? Tigilan mo iyang kabastusan mo, anong pinagsasasabi ng Amerikanong yan? Tay, pigil, huwag na huwag kang padadala sa bugso ng damdamin. Elngan, lahat ng to dahil sa'yo, walang kwentang anak. Tama ang sinabi ni Miss Chalde. Ang medalya ng bituin ng Huago ay talagang si Komandanting Lintuo lamang ang nagkamit. At bukod pa roon, iginawad pa ng militar kay Komandanting Lintuo ang titulo. Marangal na titulong bakal at dugong leon. Iisa lang ang ganito sa buong mundo. Magsisimula na ang auction. Panimulang presyo, 3 milyon. Maaari na kayong magbid. Napakahalaga ng medalyang ito. Handa akong bilhin ito at iuwi. I-donate sa mga museo sa Amerika. Para mapreserba at mainatan. Magbibid ako ng 5 milyon. Yan din ang balak ko. Magbibid ako ng 10 milyon. Ang gustong makuha naming mga Amerikano. Hindi namin basta ibibigay. Magpasiklaban tayo sa pera. At hindi ako natatakot. Kanino man. Magbibid ako ng 20 milyon.
Wow, Ginoong Kerde. Tunay ngang kilalang bilyonaryo sa buong mundo. Umabot agad sa 20 milyon ang bid. May magdadagdag pa ba? Sa sandaling ito. Lintu, masakit para sa'yo, di ba? 20 milyon unang tawag. 20 milyon ikalawang tawag. 20 milyon. Sandali. Magbibid ako ng 50 milyon. Wow! Ang matandang Ginoo mula sa Hua. Umabot sa 50 milyon ang bid. Grabe, napakalaking halaga. Ginoong Kerde, magdadagdag pa po ba kayo? Magbibid ako ng 100 milyong. Kapag nagdagdag ka pa, ibibigay ko na sa iyo yan. Kay, huwag na tayong magdagdag. Wala tayong ganyang kalaking pera. Ulitin ko. Anumang mangyari, ang medalyang bituin ng Hua, hindi pwedeng mapunta sa kamay ng dayuhan. Magbibid ako ng 200 milyon. Ang matandang Ginoong ito, talagang malaki kong gumastos. 200 milyon unang tawag. 200 milyon ikalawang tawag. 200 milyon. Magbibid ako ng 300 milyon. Wow! Ginoong Takeda mula sa Dongin. Umabot sa 300 milyon ang bid. Grabe, napakalaking halaga. Kayong mga taga-Donging. Ang kapal ng mukha niyong maglakas loob pa, nangahas kayong pag-interesan ang medalyang bituin ng Huago. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Ginoo, hindi po angkop ang sinabi ninyo. Mga taga-Donging, bakit hindi namin pwedeng bilhin ang medalya? Kaming mga taga-Donging, kay bayani ng Huago na si Lintuo, ay tunay ding humahanga at gumagalang. Ikaw, Tama ang sinabi ni I. Takeda. Sa international na auction, pwedeng sumali ang kahit sino. Ang pinakamataas ang bid, siya ang makakakuha. Itong Ginoo, kung talagang gusto nyo, edi itaas nyo pa ang bid. kung hindi, ang medalyang ito ay mapupunta sa aming mga taga-Donging. Ang pinakamataas at pinakamarangal na medalyang bituin ng Huago ay madadala pabalik sa Donging. Aaminin ko, para sa akin, napakalaking karangalan nito. 300 milyon unang tawag. 300 milyon ikalawang tawag. 500 milyon ang bid ko. 600 milyon ang bid ko. 700 milyon, 800 milyon. Isang medalya lang, pero umabot sa 1 bilyon sa auction. Ito, ngayon lang ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Ano ba talagang pinanggalingan ng matandang yan? Paano siya nakapaglabas ng 1 bilyon? Nasa listahan ako ng mga pinakamayayaman sa Huago, pero hindi ko pa siya nakikita roon. Baka overseas Chinese siya. Ang Ginoong ito ang nagbid ng 1 bilyon. Takeda, magdadagdag pa ba kayo ng bid? Hindi ko inasahan na ang Ginoong ito ay ganyan kalakas ang puhunan. Wala na akong magagawa kundi ipaubaya na sa kanya. Kung ganoon, babatiin ko. Ang Ginoong ito. Ginoo, may nakalimutan po ba kayo? Pera. Wala akong ganoon kalaking pera. Ano? Tama ba ang narinig ko? Makikilahok ka sa international na auction. Mag-a-auction ka pero wala kang pera. Nagbibiro lang ba sakin ang matandang to? Nakalahok na ako. Sa napakaraming international na auction, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng tao. Ang galing mo rin ha? Matandang Ginoo, alam mo ba sa international na auction, ano na mangyayari kapag nanggulo ka? Sandali. Pasensya na po, mga Ginoo at ginang. Matanda na po ang tatay ko. Medyo hindi na po siya malinaw mag-isip. Pasensya na po. Dahil na rin po sa edad niya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito papatulan. Ilabas ang medalyang bituin ng Huago at ibigay na. Ia-auction namin ulit ito. Hindi pwede. Hindi pwedeng mapunta sa ibang bansa ang medalya. Ibig sabihin, pilit mong gustong manggulo sa international na auction. Alam mo ba ang kahihinatnan niyan? Huwag. Kung ayaw mong umabot sa ganyan, ibigay mo na ang medalya. Hindi pwede. Kunin mo man ang buhay ko. Pero ang medalya, hindi ko ibibigay sa'yo. Matigas ang ulo ng matandang to. Akala mo wala akong magagawa sa'yo. Dakpin siya. Sandali. Ang mga taga-Huago ay laging ipinagmamalaking sila'y bansa ng kagandahang asal. Pero sa ginawa ng matandang Ginoo, hindi ako makakasang-ayon. Sino ka? Ako ang may-ari ng medalyang yan. At ako rin ang nagpa-auction nito. Ikaw pala. Ikaw yung kumuha nito mula kay Sangbiao. Ang hapong bumili ng medalya na to. Tama, bakit mo to ginawa? Bilang isang Hapons, gusto ko ring masilayan at parangalan ang dangal ng medalya ng Huago. Ginoo, bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Sa'yo, may naramdaman akong pamilyar na aura. Sino ka ba talaga?
Ako. Isa lang akong ordinaryong negosyanteng Hapons. Hindi ka. Alam mo ba kung bakit? Sobrang mahalaga sa akin ang Hwagu Star Medal na to. Dahil ang kinakatawan nito ay hindi lang karangalan, kundi pati ako, si Lintuo, na pumatay sa mga hayop na Hapons. Ang pinakamalinaw na patunay. Hindi ako nagkamali ng dinig, di ba? Siya pala si Commander Lintuo. Si Commander Lintuo ay dakilang bayani ng Hwagu. Paano niya nagawang gumawa ng ganitong pang-aagaw? Sabi ko na nga, tama ang hinala ko. Hindi basta-basta ang nasa likod mo. Si Qin Feng, ikaw ang may pakana, di ba? Kung yan ang iniisip nyo, edi ganun na nga. Commander ng Hwagu, sa isang international na auction. Ang mang-agaw ng sapilitan, ganitong bagay, kapag kumalat, hindi maganda ang magiging epekto. Ginoo, ayusin niyo muna ang hawak niyong problema bago tayo mag-usap pa. Commander Lintuo, bilang commander ng Hwagu, sa pagsira ninyo sa international na auction na ito, at sa paggawa ng mapanlinlang na pang-agaw, maitanong ko lang, kinakatawan ba nito ang militar ng Hwagu? Ang mga taga-Hwagu sa pandaigdigang entablad ay palagi namang kilala sa pagiging magalang. Pero sa mga ginawa nyo, pwede ba naming isipin na nagkukunwari lang ang lahat sa Hwagu? Komandante Lin, basta ibigay mo ang bituin ng Hwagu, isuko mo. Ginagaranti ako, hindi ipapabalita ang nangyari na yon. Ikaw na ang bahala. Sa tingin mo, posible yon? Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Mula ngayon, ang dangal ng mga taga-Hwagu, masisira dahil sa'yo. Sigurado kang hindi mo isusuko. Ang medalya ng bituin ng Hwagu, hinding-hindi, mapupunta sa mga taga-Dongin, sa kamay ng mga halimaw na katulad nyo. Ang imahe ng mga taga-Hwagu sa mundo ay pawang pakitang tao lang, nananakaw at inaagaw nila ang lahat. At masahol pa, sinasabi pa nilang ang imahe naming mga taga-Dongin ay pawang gawa-gawa lang. Ang kinalabasan ng lahat ng to, ikaw ang may kasalanan, Lintuo. Mag-isa mo, sinayang mo ang pinaghirapan ng Hwagu sa loob ng maraming taon. Lintu, kahit ikaw pa ang komandante, hindi ka pwedeng umasta ng ganyan. May mga nagawa ka nga, pero kailangang umunlad at umabante ang Hwagu. Kung haharangin mo kami ng ganito, kaya mo bang akuin ang pananagutang yan? Punong Komandante Lin, bakit hindi? Isuko niyo ang bituin ng Hwagu. O kaya, maglabas kayo ng 1 bilyon. Tama, sige, Miyamoto. Ilabas nyo. Isuko niyo. Malugod na tinatanggap ng International Chamber of Commerce sina President Mu, President Chen, at President Wang ng Hwagu, pati si President Li sa kanilang pagdating, sina Erzu, ang Monghe, at si Xiaoqiu. Si Gaudan, hindi ba't sila yung nasa listahan ng pinakamayayaman sa Hwagu? Ang negosyo nila ay nasa buong mundo, mas alam nila kaysa sa atin ang magiging epekto nito sa international. Nandito sila, siguradong para pigilan si Lintuo. Lintuo, tingnan natin kung paano kakikilos ngayon. Mga boss, si Lintuo bilang isang, pero kung kumilos siya ng ganyan, Talagang hindi siya karapat-dapat. Bilang isang taga-Hwagu, binabastos niya ang dangal naming mga taga-Hwagu. Napapahiya tayo. Ang kapal ng mukha mo. Matandang squad leader, pagkalipas ng napakaraming taon, sa wakas, nakita ko kayong muli. Matandang squad leader, ito. Matandang squad leader, kung may pinagdaraanan kayo, bakit hindi niyo sinabi sa amin? At hinayaan niyong gipitin kayo ng mga gagong to. Pinahirapan kayo. Ay, tungkol dito. Sa bandang huli, kahihiyan ko rin to. Hindi nyo kasalanan. Kasalanan ng mga gagong yon. Sila ang gumagawa ng maruruming paraan laban sa inyo. Ikaw na ulupong na taga-Dongin. Yung mga ginawa mo, alam na alam ko lahat. Tingnan natin kung gaano kalaki ang tapang mo. Nasaktan ng matanda kong squad leader. Ipinagbibintang nyo lang. May ebidensya ba kayo? Mga lehitimong negosyante kami. Putang ina mo. Ang lakas ng loob mong saktan ng tao ko. Ang bubugin kayo, magaan pa yan. Pag lumitaw ang tunay mong kulay, ako ang unang hahawak ng itak. At tatagtarin kita. 10 bilyon, ibibigay ko sa'yo. Makinig ka. Nagkataon lang na ngayon ang panahon na pabor sa inyo. Kung noong araw yan, kung ganyan ang ginawa nyo sa matanda kong squad leader, matagal ko na kayong pinaulanan ng bala. Matandang squad leader, tara. Ang tagal na nating di nagkikita. Tara, tayong magkakapatid, magtipon-tipon tayo ng maayos. CJ, hahaha. Hoy, bata. Maghinay-hinay ka. Kung hindi, masasahol pa ang sasapitin mo kaysa noong mga inutas mong taga-Donginda. Liray, tara, alis na. Walang kwenta. Hipag, dumalaw kami sa inyo. Sa isang kisap mata, tumanda na tayong lahat. Yung 4 na batang sumunod sa akin noon. Ngayon, pawang malalaking negosyante na. Ang gagaling nyo. Hip,
Anong malalaking negosyante? Sa mga taon na to, puro ako naagrabyado. Tama. Tuwing lumalabas ako ng bansa para makipagnegosyo, kapag nakikita ko iyang mga taga-Donging, gusto ko silang tadtarin. Kung isipin, mas masarap pa rin noong, sumusunod kami sa inyo. Noon, kahit kapos sa pagkain at damit, pero kapag minakita kaming mga demonyong taga-Donging, isa-isa naming pinapatumba. Sobrang nakakaangat ng loob. Hindi pwedeng ganyan ang sinasabi. Magnegosyo na lang kayo ng maayos. Kontribusyon din yan sa Huago. Hay! Yung Miyamoto Yuichi. Alam niyo na ba kung sino yon? Siya ay mula sa Imperyong Donging, ang lehitimong tagapagmana ng angkang Miyamoto, ang number 1 na pamilya. Matagal na siyang nagnenegosyo sa Huago. Kalat sa buong Huago ang negosyo niya. Kahit kami, hindi namin siya minamaliit. Tama. Ang mga ninuno ng gagong yan, marami ang napatumba noon sa kamay ni Hepe. Ang ikinababahala ko, hipag. Sa totoo lang, matagal ko nang pinaghihinalaan na yung nanggulo noong nakaraan, si Qin Feng, ang alkalde ng Jiangsu. Ayon sa investigasyon ni Long Yun, ang tunay niyang pagkakakilanlan ay mula sa pangalawang pinakamakapangyarihang angkan sa Donging, ang lehitimong anak ni Yamamoto, ang makakapag-utos sa kanya, tiyak na may pagkakakilanlan at katayuan, na mas mataas pa kaysa sa kanya. At ang Miyamoto Yuichi na ito, ang malamang na pinakamainam na pagpipilian, siya na mismo, sigurado, gustong-gusto ko siyang tagain sa isang hampas, para maipaghiganti ang hipag. Akala mo ba hindi ko rin gusto? Pero kailangang umunlad ang Huago. Hindi na pwedeng kumilos ng sobrang marahas. Huwag kang mag-alala, matandang squad leader. Kaming apat, kumikilos na sa merkado, at nakikipagsabayan na sa mga negosyo ng pamilyang Miyamoto. Kapag nakamit na namin ang dominating bahagi, sasabayan ka naming apat para maningil ng paghihiganti. CJ, hihintayin ko. Ginoong Miyamoto, bakit mo kami pinapunta rito? Kulang pa ba ang nangyari noong huli tungkol sa stocks? Na hindi pa sapat ang pagkakalugmok namin? Hindi ba? Ang nangyari noong huli, purong pagkakamali lang. Pinapunta ko kayo ngayon, para humingi ng paumanhin. Hindi na kailangan ang paumanhin. May iba ka pa bang pakay? Kung wala na, aalis na kami. Sandali. Ano to? Ito ang appointment na ibinibigay ng kumpanya sa'yo. Appointment? Balak mo na naman ba akong lokohin? Ano? Magkano na naman ang ipapabayad mo sa amin ngayon? Kahit 1 sentimo, hindi na kailangan. Tiwala ito ng kumpanya sa'yo. Tingnan mo. Pamilyang Miyamoto, sangay sa Huago. Vice President. Ito ang paraan ko para ipahayag ang paghingi ko ng tawad. At saka, para mabawi ang nalugi mo noong nakaraan. Ito. 5 milyon. Ginoong Miyamoto, napakabait mo naman. Oh, Yaoyaw, tawagin mo siyang Tito, dali. Tito. Ngayong gabi, naghanda pa ako para sa inyo. Ng isang handaan, taos puso kitang iniimbitahan, pati si Yaoyaw. Sa sayawan. Nandoon lahat ng matataas na tao ng pamilyang Miyamoto. Malaking tulong yan sa trabaho mo. Kung ganon, salamat, Ginoong Miyamoto, sa pag-aangat sa akin. Tayo na, huwag nang masyadong formal. Ma, miss ko na si Lolo. Gusto ko nang umuwi. Anong uwi? Ma naman, dadalhin kita para makita mo ang mas malaking mundo. Tay, kain na. CJ. Hay. Nasaan si Yaoyaw at Hanmei? Tay, hindi ko pa po nasasabi. Sa inyo, itinaas ng kumpanya si Hanmei bilang Vice Presidente. Ngayong gabi, sinadya pa ng kumpanya na maghanda ng handaan para sa promosyon ni Hanmei. Isinama ni Hanmei si Yaoyaw para makakita ng mas marami. Magandang balita yan. Mabuti. Ikaw din, magsikap ka. Lumabas ka at maghanap ng trabaho. Mahalaga na magkakasama kayong tatlo sa isang bahay. Mas mahalaga yan kaysa sa kahit ano. Opo, Tay. Sa pagkakataong ito, masyado kaming nangarap ng mataas. Sa totoo lang, gusto lang naman naming kumita pa. Basta sapat ang pera, ayos na. Huwag nang mauulit ha. Ay, nga pala. Nakalimutan kong itanong sa'yo, saan kumpanya ba nagtatrabaho si Hanmei? Alin? Isang ordinaryong kumpanya lang sa Jiangsu. Tay, kain na tayo, kain na. Mga ordinaryong kumpanya. Anong klaseng kumpanya ang i-ordinaryong kumpanya, Tay?
Si Hanmei ay nagtatrabaho sa isang kumpanyang dayuhan ng donging dito sa Jiangzhou. Tay, alam kong galit ka sa mga taga-donging. Pero si Hanmei, ano lang, nagtatrabaho lang siya roon. Wala talaga yon anumang ibang pakay. Kumpanyang dayuhan ng donging sa Jiangzhou. Hindi may mali. Long yun. Pakiimbestigahan mo nga para sa akin, yung kumpanyang dayuhan ng dongin sa Jiangzhou. Sino ang tunay na may-ari sa likod nito? Miyamoto Yuichi. Sa kumpanya pala ni Miyamoto Yuichi, siya nagtatrabaho. Anong balak ng gagong yon? Tay, anong nangyayari? Ang manugang mo kasing tanga mo rin. Hindi man lang niya inisip, sa kaya niyang yon, magiging vice-presidente siya ng kumpanya. Tay, dalhin mo ko sa kanila, huwag kayong mailang. Sa donging namin, hindi na pinapabigat ang usapang amo at tauhan. Pag pribado, magkakaibigan tayo. Halika, sabay tayong sumayaw. Sige ba? Halika. Madali lang to. Oh, halika, itaas ang kamay, kumaway sa kanan. Ha! Ayos! Ang galing! Oh, tama, tuloy-tuloy lang. Hoy, hoy! Relax ka lang. Ikaw ang bida ngayong gabi. Isama mo ang anak mong babae sa pagsayaw. Maraming salamat, Ginoong Miyamoto, sa paggabay. Yao-yaw, sumayaw ka na kasama si Mama. Tara, Mama, ang weird ng sayaw nila. Anong nakaka-weird yan? Sayaw to ng donging, kahit may pera ka, hindi mo to basta matututunan. Yao-yaw, hindi ba matagal mo nang gustong matutong sumayaw? Ipakita mo kay Lolo, tama, di ba? Sige, ituloy natin ang sayaw. Ang bait mo. Halika, Tara. Uy, bata, halika, halika. Halika na, haha. Ayan, ganyan, ganito ang gawin. Tama ang sayaw mo. Ang galing. Halika, sabay tayo, sayaw tayo. Uy. Takeda-kun. Talon. Talon. Ituloy lang ang sayaw. Ngayong gabi, ipapadala namin ang lahat ng video sa media sa buong mundo para malaman ng buong mundo na kahit ang mga inapo ng may Huagu Star mahilig din sumayaw ng amin sa dongin, ang sayaw ng pagtawag ng kaluluwa. Ha ha ha. Uy. CJ. Di ituloy nyo ang sayaw. Uy. Sayaw, sayaw. Bilisan, Tay, tingnan nyo, sumasayaw lang naman sila, wala yan. Tumahimik ka, wala yan. Ganyan ang tawag mo, ito ang donging na sayaw ng pagtawag ng kaluluwa. Anong problema mo, matandang to? Bakit mo binasag ang mesa namin? Security. Security. Lolo. Yaw-yaw, tandaan mo to. Simula ngayon, bawal kang sumayaw ng ganyang klaseng sayaw. Lolo. Hanmi. Ang matandang to ang biyenan mo. Ikaw ang nagdala sa kanya rito. Hanmi, tigilan mo na yung pakikipagtalo sa kanila kung manugang pa rin kita. Sumama ka sa akin. Tay. Kakapromote lang ni Xiaomi, tumahimik ka. Ano bang alam mo? Sumama ka sa akin. Sa tingin ko, ikaw ang dapat tumahimik. Matanda, pinapayuhan kitang humingi ka agad ng paumanhin. Tapos lumayas ka rito. Huwag kang magpaka-importante dito dahil lang matanda ka. Binabasag mo pa ang mesa namin. At sinira mo rin ang party namin. Ang kapal pa ng mukha mo, parang ikaw pa ang nasa tama. Magmadali ka, humingi ka ng tawad sa amin. Humingi ka ng tawad. Kahit basagin ko pa yung mesa nyo, magaan pa yon para sa inyo. Mga taga-Huagu rin kayo, di ba? Tama. Kung taga-Huagu kayo, bakit kayo sasayaw ng ganyang sayaw ng mga hayop? Anong kisayaw ng mga hayop? Tinatawag mo kaming mga hayop. Kung ganyan ang sinasayaw nyo, magaan pa nga kung tawagin ko kayong mga hayop. Magaan pa yon. Kung noong araw pa to, pinaputukan ko na kayong lahat. Ha ha ha. Papaputukan mo kami? Baka baliw ka na, ha? Hanmi, ang galing talaga ng biyenan mo, ha 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 ha. Pasensya na, pasensya na. Tatay, alam kong masama ang tingin mo sa donging. Pero sayaw lang naman to ng donging. Ano bang ipinapahiwatig niyan? Masyado ka kasing makaluma. Sobrang tradisyonal, araw-araw na lang nakakapit sa nakaraan. Para bang gusto mo pang patayin lahat ng taga-donging? Hindi mo ba nakikitang nakakakatawa yan? Yao-yao, Tara, ituloy natin ang sayaw. Subukan mo lang. Ay, ang tapang ng bibig mo, ah. Hanmi, yung biyenan mo, baka retiradong veterano, no?
Kaya pala ang bigat ng galit sa mukha niya. Pero matanda, panahon na ngayon ng kapayapaan. Hindi mo ba napapansing sobra ka ng nakikialam? Kung gusto naming sumayaw nito, sasayaw kami. Anong magagawa mo? Exat, haha. Kung ako ang tatanungin, malamang ang pamilya ng matandang to, matagal nang namatay sa digmaan noon. Kung hindi, bakit siya magiging ganyan kapuno ng puot at lait sa mundo? Hahaha. Ulitin mo. Kahit ulitin ko pa yan ng 1 beses o 10 beses, anong magagawa mo? Gaya ninyong mga matandang umaasta at nanlalamang dahil lang sa edad. Wala kayong ibang ginagawa kundi hadlangan ang pag-unlad ng lipunan. Wala kayong silbi kahit kaunti. Lumayas ka na rito, huwag mo kaming abalahin sa pagsasayaw. Ngayong araw, ako ang kakatawan sa mga magulang ninyo. At tuturuan ko kayo ng leksyon, kayong mga nakalimot sa kasaysayan. Mga hayop na nakalimot sa pinagmulan nyo. Ikaw, nagkalakas loob kang saktan ako. Sinaktan kita dahil tagahwa ka. Sa katawan mo, dumadaloy pa rin ang dugo ng mga tagahwa. Kung hindi, then wala akong pakialam kung sumayaw man kayo. Pero imulat ninyo ang mga mata ninyo. Alamin kung anong klaseng sayaw ang sinasayaw nyo. Dapat ninyong malaman kung ano ang nasa likod nito. At kung ano ang kinakatawan nito. Ang lakas ng loob mong akusahan ang sayaw namin. Di sabihin mo, ano ang kinakatawan ng sayaw na to. Makinig kayong lahat. Makinig ng mabuti. Ang sayaw na to, ang tawag ay sayaw ng pagtawag ng kaluluwa. Noong panahong iyon, ang mga taga-Donging, nung sinakop nila ang mga lungsod ng Hua. Ganito ang sayaw na ginagawa nila. Nagdiwang sila. Nagyayabang at nananakot sila. Sa likod ng bawat sayaw na yan, ilang dugo na ang naibuhos. Dugo ng mga taga-Hua. Dapat ninyong tandaan, lahat kayo ay taga-Hua. Ginoong Lin. Hahaha, nandito ka rin para sumayaw. Ang eksena ngayong araw. Ikaw na naman ang may pakana. Inorganisa ko lang ang mga empleyado ko. Para sumayaw, yun lang. Nakakasagabal na naman ba sa paningin mo, Ginoong Lin? Tungkol naman sa sayaw ng pagtawag ng kaluluwa na sinasabi mo. Sa amin sa Donging, lahat mula bata hanggang matanda, marunong sumayaw niyan. Ang ganitong sayaw ng pagtawag ng kaluluwa, kayang-kaya ninyong mga taga-Donging. Lanan. Sana, na mas marami pang taga-Huaguang. Mahilig sumayaw. Kayong mga taga-Donging, talagang di na nagbabago, aso pa rin ang ugali. Gaya ng dati, puno pa rin ng masamang balak. Walang puso, walang konsensya. Hindi ninyo mamaayos ang sarili ninyong problema, pero gusto ninyong makialam sa iba. Magsunog, pumatay at manamsam. May posibilidad bang kayo ang hindi marunong mag-ayos ng sarili ninyong gulo, kaya dumating kami para tumulong? Tumulong lang kami ng may mabuting hangarin. Sino ba kayo para magsalita? Dumating kayo ng walang imbitasyon, hindi namin kayo kailangan. Paano kung ipilit naming pumunta? Kung ganon, haharapin ko kayo gaya noon. Gaya ng pagharap ko sa mga hayop na taga-Donging, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakauwi. Sige, tingnan natin. Sino ang hindi na makakabalik? Tandaan mo, ang gumagawa ng kasamaan, sa kasamaan din mamamatay. Tara, alis na tayo. Hanmei, umuwi ka. Hindi ako uwi. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Ang hirap kong nakuha ang pabor ni Ginoong Miyamoto. Naging vice-presidente ako ng kumpanya. Ako. Hindi ako aalis, at saka, yung nangyari noon. Anong kinalaman ko ron? Gusto ko lang naman kumita ngayon. Ibig mong sabihin, kahit sino ang magpapakain sa'yo, siya ang kakampihan. Akala ko pa naman, makikinabang ako sa katayuan mo. Ngayon, malinaw na sa akin. Ikaw ay isang makaluma at matigas ang ulo. Mas mabuti pang umasa na lang ako sa sarili ko. Hanmei, halika na at umuwi ka kasama ko. Maghahanap ako ng maayos na pera mula ngayon. Ikaw na ganyang duwag at walang kwenta. Gusto mo pang kumita ng pera. Tigilan mo ko. Ikaw, at kayo naman, handa ba kayong umalis sa kumpanyang ito? Sige. Nasa inyo kung mananatili kayo o alis, desisyon nyo yan. Pero may isang payo ako sa inyo. Huwag kalimutan ang pambansang kahihiyan. Lene. Ibagsak ang imperialismong Donging. Ang marunong makibagay sa panahon, siya ang tunay na magaling. Ipinapahayag kong pumasa kayo sa pagsubok. Ang sweldo ng bawat isa. Dodoblehin? Hindi tataas ng kalahati. Halina, sumayaw tayo. Tuloy lang, itaas ang energy. Halina, sayaw. Matandang pinuno, napapansin nyo ba, mapayapa na ang Huagu ngayon, pero mas lalo namang kumumplikado ang sitwasyon.
Sa huli, tila nalihis na ako sa dapat kong landas. Hindi, matandang pinuno, hindi po kayo nalihis. Walang mas babagay sa inyo, kundi ang pagtutuwid sa mga donging na yon. Walang higit pa sa inyo rito. Madalas kong pinapangarap na ako mismo ang makaganti, ang pumatay sa asawa ko. Pero ngayon, nasa harap ko na sila. At wala man lang akong lakas ng loob kahit humawak ng itak. Hindi, matandang pinuno, hindi po dahil kulang kayo sa tapang, kundi dahil sa puso nyo. Bukod sa paghihiganti, may isa pa kayong pinanghahawakan, ang bayan. Ang pagkamatay ng asawa nyo noon, matandang pinuno, tiyak na may kinalaman kay Miyamoto Yuichi. May koneksyon yan. Kung gugustuhin nyo, mag-uutos ako agad na. Dakpin at dalhin dito ang donging na gagong yon. Hayaan na, tutal, personal ko itong usapin. Tapos na ang panahon ng digmaan. At ang Hwago. Sa huli, kailangang maglakad tayong taas noo sa mundo. Madali lang siyang patayin, pero kung basta-basta lang, pumatay ng isang dayuhang negosyante. Napakalala ng magiging epekto nito. Pero nag-imbestiga ka na rito ng maraming taon. Bukod pa roon, paano mo may papaliwanag sa iyong yumaong asawa? Maintindihan ako ni Yuhe. Ipinapaubaya ko sa iyo ang kinabukasan ng Hwago. Aalis na ako. Miyamoto Yuichi. Umaasa akong magiging maayos ang kilos mo, bilang isang negosyante. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang kalalagyan kahit sa kamatayan. Gumagawa ng assignment si Yao Yao. Lolo, Ay, Yao Yao, maging mabait ka. Tay. Pasensya na. Kasalanan ko, naging bulag ako sa katotohanan. At pinakasalan ang ganoong klaseng babae. Nagtrabaho si Hanmei sa kumpanyang iyon. Gaano na katagal? Mga 4 o 5 taon na. 4 o 5 taon na, matagal na niyang ginagawa iyon, at maging vice-presidente pa ng napakalaking kumpanya. Ni isa man sa inyo ay hindi nag-isip, kung may posibilidad bang, may kalokohan sa likod nito. Nga, tay. Ganoon din ang pakiramdam ko, hindi naman kahanga-hanga ang kakayahan ni Hanmei. Pero si Miyamoto Yuichi, napakahalaga niya kay Hanmei. Siya pa nga ang nagpasimuno ilang taon na ang nakaraan. Tay, ang ibig mo bang sabihin? Si Miyamoto Yuichi ay may ibang pakay. Itong batang suwaping mula sa East Realm, masama talaga ang pakana niya. Sa tingin ko, ginagawa niyang dahilan ang sayaw sa banquet para gumawa ng masamang plano. Tay, ano ang susunod na gagawin natin? Noong panahon ng putukan at digmaan, hindi nila kami nagawang pabagsakin. Ngayon, lalo na ngayong wala na siyang pagkakataon. Engan. Yung nangyari sa handaan, alam na ninyong lahat, di ba? Imbestigahan ng mabuti. Tingnan natin kung ano talaga ang balak niya. Lintik kang bata ka. Sa ngayon, ang magagawa mo lang ay sumunod. Umuwi ka na sa donging. Yan lang ang nag-iisang paraan mo para makaligtas. Kung hindi, papatayin kita dito sa Hwago. Ni isang video, hindi mo mailalabas. Sa pagkakataong to, kumilos na ang militar ng Hwago. Ang teknolohiya ng Hwago. Ganito na ba talaga kalakas? Hindi na rin yan nakapagtataka. Matagal nang seryoso ang Hwago pagdating sa larangang to. Sayang talaga ang pagkakataong to. Kung nailabas sana natin ang video, ang magiging epekto nito sa Hwago, tiyak na napakalaki. Miyamoto-kun, masama to. Ilang napakalalaking lokal na kumpanya sa Hwago. Ngayong araw, sa stock market, bigla tayong hinarang at inatake. Pagharang, mga lokal na kumpanya sa Hwago ay 20% lang ang hawak, samantalang 80% ay mga dayuhang negosyo. Kung gagawin nila to, hindi ba sila natatakot na bumagsak ang ekonomiya? Ayon sa feedback ng merkado, sa loob lang ng ilang araw, biglang naglabas ang Hwago ng napakaraming produktong kayang pumalit sa mga produkto ng iba't ibang bansa. At saka ano? At saka ang Hwago pagdating sa ibang bansa, ang mga patakaran nila sa kalakalan ay napakaganda. Pero para sa atin, napakasama. Ano naman ang tindig ng ibang bansa? Ipinapakalat ng Hwago na ginagawa nila ito para sa pambansang put at personal na paghihiganti. Sumusuporta ang ibang bansa. At saka ano? At todo ang pagpapalaganap nila nito. Mga usapin noong panahon ng nakaraang digmaan, sa kasalukuyan sa merkado ng Hwago, nag-umpisa na ang panawagang i-boycott tayo ng mga produktong mula sa donging. Pati umabot na sa pagsunog at paninira ng mga produkto natin. Ngayon, ang mga produkto ng kumpanya natin ay naipon ng napakarami. Ang mga lintik na taga-Hwago na to
Ano nang sabi ng punong himpilan? Sabi ng punong himpilan, kami na raw ang bahala sa pagpapasya. At umatras pabalik sa sariling bansa. Umatras, pinatakbo ko ito ng maraming taon, tapos atras na lang bigla. Pero ano? Tama na, huwag na yang banggitin. Ang sarap sa pakiramdam. Matagal na dapat ganito ang ginagawa ng Huago. Sa merkado ng Huago, ang mga produktong donging, matagal nang wala ng pag-asa. Sa merkado, ngayon, kapag lumitaw ang produkto ng mga taga-donging, agad itong binabasag at winawasak. Kahit mali yun, sarap pa rin sa pakiramdam. Nakatatandang squad leader, sa ganitong nakakagaan ng loob na pangyayari, bakit parang kayo, ni hindi man lang masaya? Nga, ang susunod, yung batang taga-donging, ano kaya ang gagawin niya? Ano nang sabi mo? Ang mga lintik na taga-Huago na to, sabay-sabay daw aalis sa kumpanya. Ang mga yan, marunong lang sumunod sa ihip ng hangin. Sa Jiangzhou, may aling kumpanya ba, na mas malaki pa ang bigay kaysa sa atin? Bakit? Ito, marahil ito ang tinatawag ng mga taga-donging, na tanging sa kanila raw mayroon, ang pagkakaisa ng mga taga-Huago. Pagkakaisa. Kalokohan ang ipagkakaisa na yan, nakikisabay lang sila sa ihip ng hangin. Si Hanmei, yung bobang babae na yon, saan na napunta? Siya. Sa mga nakaraang araw sa buong Huago, lahat ay nagbo-boycott sa donging. Yung bobang babae na yon, nag-aalangan din. Sa tingin ko, hindi na magtatagal, gagayahin din niya sila. At iiwan ang panig natin. Asa pa siya? Ipatawag mo siya rito. Opo. Huwag kang mangarap na matatakasan mo ako. Lin Tu, ang alitan natin ay magtatapos dahil sa babaeng to. Tapusin na natin. Ginoong Miyamoto, ipinatawag niyo po ako. Ang sitwasyon ng merkado ngayon, nakikita niyo rin. Bilang vice-presidente ng kumpanya, ano sa palagay mo? Ganitong kalaking bagay, paano ko masosolusyonan? O mahuhulaan basta-basta mag-isa? Nandyan naman kayo at ang kumpanya para sumalo, hindi ba? Kung sasabihin ko, kahit ako, hindi ko rin kakayanin. Ginoong Miyamoto, huwag niyo naman akong biruin. Nakatanggap ako ng abiso mula sa punong tanggapan. Pinababalik nila ako sa bansa. Aalis ako sa Huago. Handa ka ba na sumama sa akin at umalis? Ako? Umalis? Hindi na ako makakadagdag pa sa problema niyo. Nasa Jiangsu pa ang anak kong babae. Sa totoo lang, kamakailan naiisip ko rin na umalis sa kumpanya. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Pumapayag ako. Pero, may isa pa akong munting kahilingan. Sabihin mo, basta't kaya kong gawin, tutulungan kita. Gusto ko sanang makaharap ang anak niyong babae at ang asawa niya. Ang anak kong babae at ang asawa niya. Ginoong Miyamoto, bakit mo sila hinahanap? Gustong-gusto ko ang anak mong babae. At ngayon naman ang asawa mo, siya ang nag-aalaga sa kanya. Kung ganun, sumama na rin siya. Ito. Munting tanda ito ng aking pasasalamat bago ako umalis. Ginoong Miyamoto, sobra naman po kayong mapagbigay. Lubos akong nagtitiwala sa inyong pagkatao. Bukas, dadaling ko sila rito. Mauuna na po ako. Bakit bumalik ka? Bahay ko to. Ako ang nagbayad para dito. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Pagkatapos ng ginawa mo kay tatay, may kapal ka pang bumalik. Lindsay, ilang araw lang ang tapang mo na. Nagagawa mo na akong kausapin ng ganyan? Halika, yaw-yaw. Yakap kay mommy. Ano to? Ano ang ibig niyo sabihin? Yaw-yaw, bumalik ka muna sa kwarto at gawin ang takdang aralin mo. Opo. Lindsay, sinasadya mo bang maghanap ng gulo? Dahil ba ilang araw kitang di napagsabihan? Nangangati ka na, gusto mo bang maghimagsi? May ginagawa man ng tao, nakatingin ang langit. Kung ganyan ka kumilos, huwag mo kaming sisihin kung ganito ka namin tratuhin. Hindi ka ba umalis na noong huli? Hindi ba pwede na lang maging maayos kang vice-presidente? Ginagawa ko to para sa inyo. Gusto ko lang naman kumita ng mas maraming pera. Kung may konti ka lang sanang silbi, kailangan ko pa bang umabot sa ganito? Tama na. Bukas, gustong makipagkita sa'yo ang boss ko. Boss, Yuichi Miyamoto, hindi ako makikipagkita. Bilang asawa mo, pinapayo kong lumayo ka rin sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Anong ginawa ng boss namin sa'yo? Hanmi, hindi ka ba natututo? Nakalimutan mo na ba kung paano niya tayo? Niloko para bumili ng stocks. Tapos dinadala ka pa niya, pati si Yaw-Yaw, sa ganyang klaseng sayawan. Ano nang sinabi sa'yo ni tatay? Nakalimutan mo na lahat, di ba? CJ, yung tungkol sa stocks, totoo, nagkamali ang boss namin. Pero yung boss namin,
binayaran na rin ako. At tungkol naman sa sayawan, tatay mo lang ang laging binubuklat ang mga lumang issue. Kay Ginoong Miyamoto, anong kinalaman nun? CJ, di na natin pag-usapan ng stocks. Di na rin yung tungkol sa sayawan. Alam mo ba, yung Huagu Zixing medal ni tatay, magkano ang inabot bago natin natubos? Magkano? Magkano lang ba ang mailalabas nyo? Si Ginoong Miyamoto nga, nagbigay pa ng kabayarang 5 milyon. 10 bilyon ang ginastos ni tatay, para lang matubos yon. Alam mo ba? 10 bilyon. Naku, Lindsay, pati pagbobola, hindi mo marunong. 10 bilyon. Mailalabas mo ba yan? Hindi namin kayang ilabas yan. Pero yung mga dating tauhan ni tatay, sila ang mga pinakasikat na bilyonaryo sa Huagu. Kung hindi dahil sa kanila, itong medalya ng Huagu napunta na sa kamay ng mga yon. Boss, sinasabi mong 10 bilyon ang ginastos nila para mabili pabalik yung medalya? Hindi ba, Lindsay? Bakit hindi mo man lang pinigilan? 10 bilyon. Sapat na yan para mabuhay tayo ng ilang henerasyon. Tama na, kung hindi dahil sa'yo, paano mangyayari ang ganito? Ayokong makita ka. Lumabas ka rito. Lumabas? Lindsay, makinig ka muna sa akin. Hindi ko rin alam, bakit nauwi sa ganito? Isa pa, iyong malalaking boss ang naglabas ng pera. Wala naman tayong lugi. Itong perang to, mas mabuting mapunta sa bulsa natin. Iyon ang totoo. Nakakaipon na ako ngayon ng maraming pera. Malapit na tayong mamuhay ng masarap. Hindi ko kailangan yan. Lumabas ka rito. Lindsay, pwede bang wag kang ganyan? Tungkol sa dati, ituring mo nang nagkamali ako. Sa pagkakataong ito, tulungan mo naman ako, sige na. Yung Miyamoto Yuichi na yon, siguradong may masamang balak. Hindi ako pupunta. Hindi, kung hindi ka pupunta, anong gagawin ko? Lindsay, mag-asawa tayo, may pinagsamahan tayo. Sige na, nagmamakaawa ako sa'yo. Pwede ba? Para na lang kay Yaoyao. Ano man ang mangyari, nanay din ako ni Yaoyao. Para sa pamilyang to, para maging mas maayos ang bukas. Para sa kinabukasan, kumunta lang tayo sandali, pwede? Asawa. Malapit nang, umalis ng Huagu ang boss namin. Pinapangako ko sa'yo, pagkatapos bukas, babalik na ako at aayusin ko na ang buhay natin. Magkasama nating aalagaan at igagalang si tatay. Oh, okay. Totoo yan? Siyempre. Pero sila, bakit kailangang makita si Yao Yao? Sabi niya, gusto raw niya si Yaoyao. Gusto lang daw niyang makita si Yaoyao. Gustong gusto raw niya si Yao Yao. Bakit mo pa pinoproblema yan? Andito naman kami. Ano bang magagawa niya? At saka, nasa Huagu tayo. Ano pa nang ikinababahala mo? Pwede, pero mas mabuti, sabihan muna natin si Papa. Ikaw ang magsabi kay Papa. Alam mo naman ang ugali niya. Papayag ba iyon na pumunta tayo? Huwag na huwag mong sasabihin. CJ. Pero siguraduhin mong tutuparin mo yan. Tiyak. Kapatid na veterano, yung kumpanya ni Miyamoto Yuichi, halos nag-alisan na ang mga tao, ang mga produkto at paninda niya, naipon na rin ng husto, tapos na siya. Maganda. Habang mas napipilitan siya ngayon, mas lalo tayong dapat mag-ina. Alam natin ang ugali ng mga taga-donging, lahat tayo'y kabisado yan. Huwag kang mag-alala, kapatid na veterano, hindi na siya makakagawa ng gulo. Sige na. Sa susunod, kayo na ang bahala rito, itong matanda kong katawan, di na sasabay sa inyo. Uwi na ko. Sasamahan ko ang apo kong babae. Aalis na ako. Ingat, kapatid na veterano. Yung pesteng taga-donging na yon. Ang dami ng ginawang kasamaan. Tapos hahayaan pa nilang makauwi sa donging ng ligtas. Nakakagalit. Sobrang dami ng pinagdaanan ng kapatid na veterano. Kahit mapagalitan pa ko niya. Hindi ko palalampasin yung hayop na yan. Ikaw, ano nang balak mong gawin? Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin yang hayop na yon. Kung gustong-gusto niya ang Huagu, dito na siya tumira habang buhay. Ano? Pipigilan mo ba ako? Kami. Wala kaming alam. Tama na, ganyan nga. Ito ang kumpanya ni Mommy. Tingnan mo. Ginoong Miyamoto, bakit nandito kayo? Sinalubong ko kayo. Ginoong Miyamoto, napakabait ninyo. Sabi ninyo kahapon, gusto ninyo si Yaoyao. Kaya dinala ko siya. Tawagin mo siyang tito. Yakap kay tito. Ayoko. Sabi ni Lolo, masama kang tao. Ayokong magpahawak sa'yo. Anong paraan iyan ang pagsagot? Ano nang sinabi ko sa'yo kagabi? CJ. Ang cute talaga ng bata. Nga. Ginoong Miyamoto, tinawag niyo kami rito. Ano ba talaga ang pakain niyo? May iba pa kaming gagawin. Kung may sasabihin kayo, diretsuhin niyo na. Diretsahan ka talaga. Tulad ng ama mo. Wala naman. Lumapit ka. May maliit lang akong ipapakiusap. Tumawag ka. Kanino?
Sa dating punong commander ng Huago, sa ama mo. Tinawag mo kami rito. Para lang ipatawag ako sa ama ko. Ginagamit mo kami para takutin siya. Tama. Ganyang mumunting pakulo, kayong mga taga-Huago, naluloko pa rin. Ginoong Miyamoto, ano nang ginagawa ninyo? Hindi ba sabi nyo kahapon? Gusto nyo lang makita sina Lindsay at Yaoyao. Bakit ngayon? Ikaw lang tanga kang babae, ang maniniwala sa ganyang salita. Baby. Kun siya. Huwag. Ginoong Miyamoto, maaari ba sa tagal ng panahon na? Heto na, sa dami ng taon na pinagtrabahuhan ko, palayain nyo na kami. Hindi ba sinabi mo noon na malaki ang naitulong ko sa kumpanya? Anong naitulong? Sa ganda ng resume mo. Dito ka lang magiging vice presidente. Vice President Han. Siya nga pala, imbestigahan mo kung nasaan si Lintuo. At saka, asikasuhin mo rin ang pangangailangan ko. Salamat ha. Hanmei, ikaw. Lindsay, napilitan lang ako. Hayop. Lalabanan ko kayo hanggang dulo. Yaoyao, Bitawan mo ang anak ko. tatay, Ang cute talaga. Lintu. Bibigyan kita ng 5 minuto. lolo, Ituloy mo. hindi. Maawa ka, pakiusap. Ginoong Miyamoto, tama na, wag na. Mama, Bilang anak ni Lintuo, hindi ko inakalang mag-aasawa ka ng ganitong kabobong babae. Ako mismo ang papatay sa'yo. Hayop ka. Sige, patayin mo ko. Ano nang ipapambabagsak mo sakin? Papatayin ko muna ang nanay mo. Tapos ang asawa mo. Paglalaruan ko ng todo. Ang bagay sa'yo, yurakan ko lang. Ang nanay ko, ikaw ang... Hindi mo alam na patay na ang nanay mo. Matagal na siyang patay. Mas maaga pa kaysa ngayon. Pagkakaisahin ko na lang kayo. Ginoong Yamoto, malapit na ang oras. lolo, Tay. Maligayang pagdating, matandang bayan. Pakawalan mo sila. Pakawalan. Sa tingin mo, papayag ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Gagamitin ko ang dugo ng pamilyang Linyo para maipaghiganti ang pamilya Miyamoto sa dekada-dekadang kahihiyan. Ngayon, lumuhod ka at kausapin mo ko. Tay, huwag. Napakalalim ng pagmamahal mo, ha? CJ. Ngayon, makipag-deal tayo. May ililigtas kang isang tao. Sasaksakin mo ng 1 beses. Pagkatapos ng 3 saksak, pakakawalan ko siya. Tatay. Huwag. Tatay. CJ. Pumapayag ako. Tatay. lolo, tatay, Tuloy. Ang sarap pakinggan. Tatay. lolo, Tatay. Ace, bilisan mo, ilayo mo sila. Tatay, hindi ako alis. Kung mamamatay ka, kasama mo akong mamamatay. Umalis ka. Nakakaiyak naman. Pero, iyan ang kapalaran ng pamilyang Lin. Ako na ang magpapababa sa'yo sa impyerno. Para kayong lahat, magkita-kita na lang sa ibaba. Ayos? Kung matapang ka, ako ang harapin mo. Noon, 12-dosenang, mga sundalong Hapones ang pumaligid sakin, pero hindi nila ako napatay. Kayong ilan lang. Hindi kayo sapat. Ace, yaw-yaw. Karaniwan, wala akong pagkakataong turuan kayo. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na tapang at dangal ng taga-Huago. tatay,
Huwag. Tatay. Matandang kasama. Ngayong araw, tayo na naman, ang maglalaban ng magkatabi. Ang unang saksak na to, para sa mga nawalan na ng konsensya. Ang pangalawang saksak, para sa mga ubod ng lupit at kasamaan. Ang pangatlong saksak, para sa mga punong-puno na ng kasalanan. Ikaw na. Ganon ba? Magpapakilala muna ako. Ang numero unong eskrimador ng Donging, Takeda. Lintu. Matagal na kitang hinihintay. Ginoong Takeda. Ipakita mo sa kanila ng maigi. Ano ang tunay na ibig sabihin ng espada ng Donging? Espadang Donging. Takeda. Noon, sa angkan nyo, hindi na mabilang kung ilan, ang napatay ng mga kamay ko. Ngayong araw, gusto kong makita kung gaano kalaki ang kaya mo. Ginoong Takeda, anong nakatunganga ka dyan? Sugod. Kung 10 taon lang sana ang ibinata ko, sa harap ko, hinding-hindi ka, tatagal kahit isang ronda. Numero unong eskrimador ng Donging. Basura ka lang. Tay, ayos ka lang ba? Kaya pa. Sapat na to para sa hayop na yan. Linchu, ako'y alagad ng angkang Miyamoto ng Donging. Hindi mo ko pwedeng patayin. May iwan akong salita sa'yo. Ang lalapastangan sa Huaguo, gaano man kalayo hahabulin at lilipulin. Ngayong araw, kailangan mong mamatay. Ikaw ang dapat mamatay. Hindi. Hindi pwede. Ikaw ang nagtulak sa akin. Sayomi, Hanmei, Inay. Hanmei, Inay. Sayomi. Lindsay. Nagkamali ako. Talagang patawad, Xiaomi. Sayomi. Hanmei. Tay, bilang manugang mo, hindi ako karapat-dapat. Hanggang ngayon, ang tanga mong bata. Ano man ang gawin nyo. Sa puso ni tatay, kayo pa rin ay mga batang nagkamali lang. Pero kailanman, hindi ko kayo sinisi. Salamat po. Tay, Sayomi. Hanmei. Lahat ng to, ikaw ang nag-udyok sa akin. Dapat kayong lahat mamatay. Tapos na ang lahat. Yuhi. Hanmei. Kayong mga kaluluwa sa kabilang buhay. Magpahinga na kayo ng payapa. Matandang komandante, ikaw, ang usapin ko, ay tapos na. Ang susunod na daraanan, ay ipinaubaya ko na sayo. Matandang komandante, karapat-dapat ka sa Huagu Star Medal. Ang aming Huagu, ay tiyak na uunlad at magiging masagana. Salute!